Nagsisimula ang kapanapanabik na kwentong ito sa loob ng isang online game, sa in-game na Walbury Forest. Isa sa mga manlalaro ang malubhang sugatan at ngayoy nakaluhod sa gitna ng kabubatan. Natagpuan niyang siya'y napalibutan, at ang kanyang mga kasamahang bumagsak ay nakahandusay sa tabi niya. Isa sa mga lalaki ang nagsabi sa kanilang komandante na sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi pa rin dumating ang taong inaasahan nila. Nagtanong siya kung ano ang kanilang gagawin, at ang babae, habang nakatingin sa sugatang mandirigma, ay nag-utos sa berdugo na patayin ito. Ang berdugo, nang hindi nag-isip, ay mabilis na sumugod upang tapusin ang lalaki. Lumingon ang sugatang mandirigma at naghanda para sa pinakamasama. Ngunit sa mismong sandaling iyon, na tila galing sa kawalan, isang figura ang sumulpot at nasalag ang hampas ng berdugo. Nang makita ng iba na si Jason iyon, bigla silang nagkaroon ng pag-asa. Subalit isa sa mga sundalo ang nakilala siya bilang si Hyrcanus at sumigaw na dakpin siya ng lahat. Ngunit narinig ni Hyrcanus ang utos at agad siyang sumugod sa pag-atake na parang kidlat ang bilis. Hindi siya nag-atubiling patayin ang lahat ng sundalong nagnais pumatay sa kanya. Nang matalo ang mga ito, tinanong niya kung seryoso ba silang inisip na sa pamamagitan ng sabayang pag-atake, ay kaya nilang daigin siya, gayong hindi naman sila katapat niya. Siya nga si Hyrcanus, ang tunay na pangalan ay Jason. Miyembro siya ng Mask of Hahu Guild, at ang bansag sa kanya ay Hero Killer. Nagsimulang humingi ng tawad ang kanyang mga kaibigan, sinasabing kasalanan nila ang lahat dahil hindi agad nila naisip na may mga kalabang nakatago sa paligid. Ngunit itinupi lamang ni Hyrcanus ang kanyang espada, tanda na hindi na kailangang mag-sorry. Inilahad niya ang kamay upang tulungan silang tumayo at tiniyak sa kanila na ayos lang siya. Naantig ang kanyang mga kaibigan na muli niya silang iniligtas, ngunit binigyang diin ni Hyrcanus na hindi talaga nila kasalanan ang lahat ng nangyayari. Tumingin siya sa babaeng nakaupo sa trono at idinagdag na kasalanan iyon ng isang talunang walang silbi, na walang kakayahang lumaban dahil kulang sa galing. Lumingon siya rito ng may matinding titig, tinatanong kung totoo ba iyon, ngunit mumiti lamang ang babae ng misteryoso. Tumayo ito mula sa kanyang upuan at sinabing nakakaantig nga ang kanilang pagkakaibigan, ngunit ang kanyang kanis ay sobrang sentimental. Idiniin niyang kahit magkaisa pa ang mga talunan, wala pa ring mangyayari. Ang babaeng ito ay si Ciri, ang tunay na pangalan ay Chelsea, miyembro ng Thunder Hunters at kilala bilang Thunder Queen. Tumawa si Hyrcanus at sinabing nakakatawa ang kanyang mga salita, lalo na't yaong mga tinatawag na walang kwenta ang siyang tumalo sa kanya. Binalaan naman siya ni Sir na mag-ingat sa kanyang pananalita, kung hindi ay pagsisisihan niya ito. Inilabas ni Hyrcanus ang isang aparato at tinanong kung talaga bang gusto nitong pagsisihin siya. Sa sandaling iyon, inactivate niya ang kanyang inventaryo at sinuot ang kanyang gamit, lubos na nagbagong anyo. Itinutok niya ang kanyang espada sa kalaban at ipinahiwatig na ang pagsisisi ay para lamang sa mga mahihina gaya niya. Galit na galit, tinawag siyang walang galang na hayop ni Ciri at iniutos sa kanyang mga tauhan na wasakin siya. Tumawa lamang si Hyrcanus at nagduda kung natuto ba sila. Ngunit bigla niyang naramdaman ang talim ng espada na tumusok sa kanyang katawan. Nang lumingon siya, napagtanto niyang hindi ang mga kaaway ang tumusok sa kanya, kundi ang sarili niyang mga kaibigan. Agad siyang binalaan ng sistema na mabilis na bumababa ang kanyang kalusugan at limitado na ang kanyang kilos. Ipinaliwanag ng tinatawag niyang kaibigan na napilitan silang kumita ng pera at nakiusap na huwag sana silang kamuhian ni Hyrcanus. Ngunit hindi pa rin makapaniwala ang bayani na ganoon siya tinraidor. Nagtawanan si Sir ng malakas at hayagang kinutya ang kanyang kanis. Isa siyang tanga na naniwala sa pagkakaibigan na wala namang halaga kapag pera na ang usapan. Lumapit si Sir at sinabi na tatanggalin na niya ito sa laro. Bukod pa rito, kung papatayin siya sa bawat pasok niya, hinding-hindi siya uusad. Idinagdag ni Sir na isa lamang siyang manlalarong lubos na nalubog sa Warlord, ngunit sa totoong buhay ay wala siyang kwenta. At ngayon, matapos ang lahat ng kanyang pagsisikap, muli na naman siyang naging basura. Sa tugon, bumaon si Hyrcanus ng kanyang mga kuko sa lupa dahil sa sobrang galit. Sumugod siya kay Sir habang sumisigaw, inuutusan itong manahimik na ang bibig. Ngunit muli siyang hinarang ng sarili niyang mga kasama na itinarak ang kanilang mga espada sa kanya. Habang pinagmamasdan ito, nagpasalamat si Syra sa kanila. Sa natitira niyang lakas, muling nagtanong si Hyrcanus kung bakit nila ito nagawa, gayong ang guild ang lahat-lahat sa kanya. Isa sa kanyang mga kaibigan, dahil sa matinding konsensya,
ay sinabing mamatay na lamang siya at umamin na nakatanggap sila ng ilang bilyon kapalit ng kanyang pagkawala. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin maalis ni Hyrcanus ang kanyang pagkadismaya sapagkat napakarami niyang nagawa para sa kanyang mga kaibigan. Kamakailan lamang, ang mga taong ito ang sumumpang sila'y isang pamilya. Ngayon, habang nakikita niya ang kanilang mga mukhang gahaman, napagtanto niyang isang ilusyon lamang ang lahat. Makalipas ang ilang sandali, inabisuhan siya ng sistema tungkol sa pagkamatay ng kanyang karakter at nahaharap siya sa 48 oras na ban. Di nagtagal ay nagising si Jason sa totoong mundo. Napasigaw siya sa takot nang matanto niyang nawala na sa kanya ang lahat. Ang larong Warlord ay naging napakalaking tagumpay sa buong mundo. Sinakop nito ang lahat at nagdala ng dambuhalang kita dahil sabay. Ang larong ito ay higit pa sa isang laro para kay Jason. Ito ang tanging bagay na kaya niyang gawin sapagkat sa totoong buhay, itinuring siyang walang kwenta ng lahat. Naalala niya kung paano niya nakilala ang kaibigang kalaunan ay nagtaksil sa kanya. Noong araw na yon, tila mabait pa ito at inimbitahan pa siyang bumuo ng guild. Ngunit ngayon, nang muling sariwain ang alaala, muling sumiklab ang galit. Hinablot niya ang kanyang kamiseta, mabilis na isinuot ang tsinelas at tumakbo palabas ng bahay, hindi nawawala sa kanyang dibdib ang uhaw sa paghihiganti. Tinawagan niya si Donald at tinanong kung nauunawaan ba nito ang kanyang pinagdaanan. Habang tumatakbo sa kalsada, hindi niya namalayan ang pulang ilaw sa trapiko. Sa mga oras na yon, paparating ang isang truck na mabilis ang takbo, ngunit abala ang bayani sa iniisip na kung nalaman lamang niya ang magiging katapusan, hindi na sana siya nag-aksaya ng panahon sa pangangalaga sa iba. Hindi niya napansin ang dumarating na truck ng basura at hindi na siya nakaiwas. Bumangga ang sasakyan sa kanya, ibinagsak siya sa semento ng buong lakas. Habang nakahandusay sa aspalto, nababalot ng sariling dugo, narinig niya ang boses ng otomatikong sagot ng telepono na nagsasabing hindi available ang tinatawagan niyang numero. Ang tanging nasa isip ni Jason ay sa lahat ng posibleng katapusan, truck ng basura pa ang tumapos sa kanya. Muling sumagi sa kanyang alaala ang imahe ng traidor niyang kaibigan. Naalala rin niya ang mukha ni Nivire na nagtanggal sa kanya sa laro. Sa huling sandali bago ang kanyang kamatayan, nanumpa siyang maghihiganti siya anuman ang mangyari. At biglang may nangyaring kakaiba. Nagbigay ng mensahe ang sistema tungkol sa koneksyon at nagsimula ang proseso ng pagkakakilanlan ng user. Ilang saglit pa, dumilat ang kanyang mga mata at nakita niyang lumabas ang pagbati ng sistema sa harap niya. Lalong nagulat si Hyrcanus nang makita ang isang dambuhalang halimaw sa kanyang harapan at isang misyon na nangangailangan ng pagsasanay. Pilit niyang iniintindi ang nangyayari, ngunit bigla niyang narinig na may tumawag sa kanya ng noob. Pagtingin niya, napansin niya ang dalawang lalaki na sumisigaw na huwag siyang tatanga-tanga dahil kailangan nilang talunin ang Minotaur. Samantala, naglabas ng nakabibinging dagundong ang nilalang. Isa sa mga manlalaro ang sumigaw na imposibleng matapos ang bahagi ng larong ito ng mag-isa. Kailangan ng hindi bababa sa 3 tao upang talunin ang halimaw. Tinanong ni Hyrcanus kung ang Minotaur bang ito ang tutorial boss na tinanggal sa laro 5 taon na ang nakalipas dahil sobrang hirap. Nang marinig ito, naguluhan ang isa sa mga lalaki dahil 10 buwan pa lang mula nang ilabas ang Warlord. Lubusang nagulo ang isip ni Hyrcanus sa mga salitang ito, ngunit maya-maya, habang iniisip ang petsa ng release, nagkunwari siyang naintindihan niya. Pumwesto siya, tinaas ang espada at diretsong lumapit sa Minotaur. Tinawag siya ng iba, tinatanong kung saan siya pupunta, ngunit binalewala niya ang mga ito. Handa para sa labanan, sumugod siya sa boss. Nagtinginan ang ibang manlalaro at inakalang nababaliw na siya. Napansin ng Minotaur ang papalapit na kalaban at naghanda ng malakas na atake. Ngunit nakailag si Hyrcanus sa huling sandali. Pinabilis niya ang kanyang galaw at nagbigay ng matinding hampas na tumasta sa halimaw ng pira-piraso. Bumagsak sa lupa ang mga labi ng Minotaur. Nang makita ito, napatigil ang mga manlalaro sa pagkabigla, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Ngunit di nagtagal, nagkatinginan sila at mumiti ng tuso. Tinawag nila si Hyrcanus at isa sa kanila'y iniabot ang kamay, sinabing totoo ngang malakas siya, at inanyayahan siyang sumali sa kanilang guild. Ngunit para kay Hyrcanus, isa itong masakit na paalala ng nakaraan, nang una siyang imbitahan ng kanyang kaibigan sa guild. Muling nagliyab ang galit sa kanyang dibdib, at idineklara niyang may desisyon na siyang ginawa. Nang tinanong ng mga lalaki, habang natatawa, kung ano ang tinutukoy niya, sinalubong sila ng galit ni Hyrcanus.
Walang awa niyang winasak ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang espada. Galit na galit niyang sinabi na kung muli siyang magtitiwala sa sinuman sa bagong buhay na ito, ituturing na niyang aso ang sarili niya. Pagkaraan nito, bumalik si Jason sa realidad. Nang dumilat siya, labis siyang nagulat sa kanyang paligid. Napagtanto niyang nasa loob siya ng isang napakalaking tindahan ng gear, at napakaraming tao ang naroon bukod sa kanya. Naalala niyang 5 taon na ang nakalipas nang wala siyang pambili ng sariling IA device at nagkasya na lamang sa demo headset. Lalo siyang natakot sa naisip dahil nangangahulugan iyon na bumalik na talaga siya sa nakaraan. Hinagis niya ang helmet at nagpa siya na wala ng oras para mag-aksaya. Tumakbo palabas ng tindahan si Jason ng buong bilis. Pinag-isipan niya na taglay niya ngayon ang kaalaman tungkol sa hinaharap at lahat ng kasanayang kanyang nakuha. Ibig sabihin nito, kapag ginamit ng tama, may pagkakataon siyang maghiganti sa pagkamatay niya. Nang hindi na mag-atubili, inilabas niya ang kanyang credit card at hiniling sa tindera na ibenta sa kanya ang gear device. Nagulat muna ang babae, ngunit sumagot naman na tatapusin niya ang pagbili. Inisip ni Jason na napakabuti nito at nagsimulang magplano kung saan niya sisimulan ang kanyang paglalakbay. Ngunit di naglaon, napahiya ang tindera at sinabi na kulang ang pondo sa card. Sa sandaling iyon, natigilan si Jason at tila napahinto sa pagkagulat. Tiningnan niya ang kanyang sarili at naunawaan niya agad, may katuturan naman iyon. Kung may pera siya, hindi sana siya nauupo lamang sa demo version. Nakuha siya ng takot. Nagtanong siya kung kailangan pa niyang kumita muna ng pera, ngunit agad niyang itinaboy ang kaisipang iyon. Walang oras para doon. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na tinig ang nagbalik sa kanya mula sa kanyang pag-isip, at lumabas sa malaking screen sa harap niya si Chelsea, na kilala bilang Thunder Queen Sir. Sa screen ipinahayag nito na ang mga malalakas ay hindi natatakot sa mga pagsubok, dahil ang pag-aatubili ay isang luho na wala sa digmaan. Hinimok ni Sir ang lahat na maging dalubhasa sa digmaan. Natigilan si Jason nang makita ang patalastas ng laro, at mabatid na nasa harapan niya ang babaeng kumuha ng lahat mula sa kanya. Naalala niya kung paano siya tinawag nitong basura nang may pang-insulto. Lumingon siya ng galit, nagpa siyang hindi na niya palalampasin pa ang ginawa nito. Pagdating ng gabi, naka-install na ang gear device sa kanyang bahay. Nagulat ang tekniko na kumpleto na ang setup at handa na ang sistema. Nagpasalamat si Jason at tumingin sa business card na nasa kamay niya sapagkat pinambili lang niya ang device sa pamamagitan ng pangungutang. Naalala niyang pumunta siya sa lending at humiling ng 1 milyong won. Tinanggap ng nagpapahiram ng walang pag-aalinlangan. Ngunit nang ilagay ng lalaki ang kamay ni Jason sa mesa, bigla itong kumuha ng kutsilyo at may seryosong ekspresyon ay itiniklop ito sa pagitan ng mga daliri niya. Ipinahayag niya sa bayani na kung hindi mababayaran ang utang, magiging impyerno ang buhay niya. Medyo nag-aatubili, sinabi ni Jason na kakayanin niya at babayaran ang lahat. Ngunit ngayon, pagbalik tanaw, napagpasyahan niyang wala na siyang pakialam. Handa pa siyang gumapang sa impyerno, basta makamit lamang ang kanyang layunin at wasakin ang mga traidor. Nang matapos ang mga paghahanda, malakas na tinawag ni Jason ang utos ng paglulunsad. Kaagad na tumugon ang sistema na nag-abiso na nagsimula na ang pagkakakilanlan ng user. Inisip ni Hyrcanus na medyo matagal na mula nang huli siyang narito. Naramdaman ng bayani na may isang dalaga na lilitaw, ngunit hindi niya agad maalala ang pangalan nito. At sa sandaling iyon, isang nilalang na anyo ng isang babae ang lumitaw sa harapan niya, binabati siya sa pagtatapos ng kanyang pagsasanay. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Ariadne at ipinaliwanag na narito siya upang tumulong sa pagpili ng klase. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang ipaliwanag na kailangang pumili ng isang batayang klase na ang mga kasanayan nito ang magtatakda ng magiging landas ng isang tao. Inilarawan ni Ariadne ang 3 posibleng pagpipilian. Ang mandirigma ay isang manlalaban sa malapitan, akma sa mga gustong makipaglaban ng direkta at masigla. Interesado si Hyrcanus dito, ngunit naunawaan niyang sa isang larong pang isang manlalaro, masyadong mahirap ang klaseng ito, kaya't tumanggi siya. Pagkatapos ay ikinuwento ni Ariadne ang tungkol sa klerigo, isang suportang klase na kayang magpagaling at magpalakas ng kakampi gamit ang mahika. Ngunit mariin ding tumanggi ang bayani, at idineklarang wala siyang balak mag-aksaya ng oras para tumulong sa iba. Isa na lang ang natitirang pagpipilian. Napangiti si Ariadne at sinabing ang natitira na lamang ay umasa na magiging sapat na kapanapanabik ang laro para sa kanya.
Hindi nagtagal ay inanunsyo ng sistema na napili na ang kanyang batayang klase at siya ay dadalhin sa tour ng kanyang klase. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng isang matandang nakaupo sa ibabaw ng isang dambuhalang aklat. Binati nito si Hyrcanus bilang isang batang mananaliksik ng karunungan at ipinakilala ang sarili bilang si Golko na magiging gabay niya sa landas ng mahika. Tinanong nito kung anong uri ng mahika ang nais niyang pag-aralan. Sagot ni Hyrcanus, nais niyang pagharian ang itim na mahika. Sandaling tumahimik ang silid. Muling nagtanong ang matanda kung ang tinutukoy ba niya ay mahikang nakabatay sa lupa, ngunit nilinaw ng bayani na tiyak niyang tinutukoy ang itim na mahika. Nabigla si Golko at tinanong kung paano niya ito nalaman, dahil ang itim na mahika ay kumakain ng kaluluwa ng gumagamit nito. Matatag na idineklara ni Hyrcanus na alam niya yon at handa siyang isugal ang lahat. Nanginig si Golko, hindi makapaniwala, ngunit sinabi niyang handa siyang magsimula agad. Ipinakita nito ang kanyang tunay na anyo, at mula sa pagiging mabait na matanda, bigla itong naging isang buhay na kalansay. Tumawa si Golko, inamin na matagal na mula nang may kabataang handang tahakin ang landas na iyon. Ipinatawag niya ang isang aklat ng itim na mahika sa harap ng bayani at inalok itong ipatong ang kamay dito. Gayunman, muli niya itong binalaan na napakapanganib ng landas na ito para sa mahihina ang loob. Ngunit si Hyrcanus, hindi nagdalawang isip, ay ipinatong ang kanyang kamay sa aklat. Pinagtibay niya sa matibay na titig na ang kanyang puso ay malayo sa pagiging mahina. Sa sandaling yon, binalot siya ng itim na enerhiya. Tumawa ang kalansay, dama ang lakas na pumupuno sa katawan ng bayani. Napansin niyang sa wakas, may lumitaw na tunay na kawili-wiling tao. Naalala ni Hyrcanus ang isang maalamat na video mula sa kanyang nakaraang buhay. Ipinakita nito ang isang nekromanteng mag-isang tinalo ang isang raid boss. Naunawaan niyang ito ang uri ng kapangyarihang kailangan niya. Kaagad na inanunsyo ng sistema na siya ay naging isang nekromante at nakatanggap din ng piraso ng kalansay. Nabuhayan ng loob ang bayani at agad na nagpa siya na subukan ang kanyang bagong kasanayan. Inihagis niya ang bungo na nababalutan ng mahikang enerhiya sa lupa. Pagkatapos ay ipinabatid ng sistema na ang mandirigmang kalansay, pinatibay ng kanyang mahika, ay nagsimulang mabuo. Pinanood ni Hyrcanus kung paano nagbigay buhay ang kanyang mahika sa nilalang. Hindi nagtagal ay tumayo ang kalansay sa kanyang harapan, at naisip ng bayani na sa pagkakataong ito siya na ang magiging isang nekromante. Tumalikod siya at inisip na panahon na upang mag-level up dahil malapit lang dapat ang dungtyo ng pagsasanay. Ngunit nang tignan niya ang kanyang kalansay, napansin niyang nalaglag ang ulo nito. Pareho lamang silang tumayo, tahimik na nagtitigan. Sa sandaling iyon, bumukas ang isang portal at ipinaalam ng sistema na pumasok na si Hyrcanus sa dungtyo ng pagsasanay para sa mga baguhan. Gayunman, nasira ang kanyang mood nang maalala kung paanong madaling natanggal ang ulo ng kanyang kalansay. Naalala ng bayani na sa kanyang nakaraang buhay, mas maaasahan ang mga ganitong nilalang. Binuksan niya ang stats window at nakita ang paglalarawan ng kakayahang skeleton fragment. Naisip niya kung nasobrahan ba siya sa paggamit ng mana at nagpa siya na kailangan niyang mag-level up agad. Biglang may narinig siyang ingay at mabilis na lumingon. Isang kawan ng mga cool wolf ang dumarating. Natutuwa ang bayani at sabik sa paparating na laban. Hindi man sila ang pinakamalakas, ang bilis nila ang nagiging perpektong panubok para sa kanyang kasanayan. Inaktibo ni Hyrcanus ang skeleton fragment at inutusan ang kalansay na umatake. Agad na lumitaw ang kalansay sa kanyang harapan, at ipinaalam ng sistema na natukoy nito ang kalaban at handa ng lumaban. Humarap ito sa mga hayop at naglabas ng nakakatakot na ungol. Naging maingat ang mga lobo, ngunit iniutos ni Hyrcanus sa isip na lipulin sila agad. Sumugod ang kalansay sa pag-atake. Tuwa ang nadama ng bayani. Mas maganda pa ang lahat kaysa sa inaasahan niya. Naalala niyang kung ganito ang takbo, maaabot niya agad ang pinakamataas na antas. Ngunit sa unang hampas ng lobo, gumuho agad ang kalansay. Ang nakita niya ay nagdulot ng tunay na panghihinayang. Bumagsak sa kanyang paanan ang bungo ng pagpapatawag at halos mapaluha siya. Nainis at naguluhan siya. Binuksan niyang muli ang system screen, tiyak na hindi tama ang kinalabasan, at hinanap ang detalye ng kasanayan. Nakita niyang malamang nakalimutan niyang ayusin ang mode. Nilagay niya sa defense mode ang kalansay, ngunit pareho rin ang nangyari, ginilagisan lamang ito ng mga lobo. Binago niya sa ikatlong opsyon, special action mode, ngunit sumayaw lang ang kalansay sa harap ng mga kalaban.
Hindi na kinaya ni Hyrcanus, halos lumuha siya sa pagkaunawang wala na siyang pag-asa. Nang subukan niyang burahin ang karakter, sinabihan siya ng sistema na imposible yon. Hindi maaaring mabura ang bagong account sa loob ng 3 buwan. Naisip ni Hyrcanus na hindi na niya mabubura ang kanyang account o mapapalitan ang klase, at higit pa, magsisimula na ang bayarin ng kanyang utang sa loob ng 1 buwan. Nagtaka siya kung bakit tila gumuho ang lahat sa oras na akala niya ay umuusad na siya. Tinitigan niya ang kanyang walang silbing kalansay at nagmakaawa na kahit tumayo na lang ito ng tuwid. Naisip niya kung paano nakayanan ng maalamat na nekromante mula sa kanyang nakaraang buhay ang napakaraming laban. Bigla siyang naliwanagan. Binuksan muli ang stats window at napansin na maaaring mapaunlad ang kasanayan sa gitna ng laban. Naalala niyang habang nakikipaglaban siya sa mga Cold Wolf, parang pinag-aralan siya ng kanyang kalansay. Napangiti si Hyrcanus at inihagis ang isang pamalo sa kanyang alagad. Sinabi niyang maswerte ito na naging alaga niya dahil siya mismo ay minsang tinawag na isang henyo. Ngunit binigyang diin niyang sa laban, iisa lang ang batas. Sa mga salitang iyon, sumugod siya at nagbigay ng malakas na hampas, sabay dagdag na kung hindi iwas ang kalansay, mamamatay ito. Natalsik ang kalansay, ngunit agad niya itong inutusan na bumangon. Sumunod ito at muling tumayo sa harap niya. Paulit-ulit niya itong binugbog at mulit-muli itong bumabangga sa pader na bato. Sumigaw ang bayani, inuutusan ang kanyang alagad na huwag tumayo lang na parang tanga kundi matutong umiwas at lumaban pabalik kapag may pagkakataon. Pinunasan ng kalansay ang kanyang mukha at naghanda muli sa labanan. Ngunit ngayon ang kalaban muli ay ang mga Cold Wolf. Sa pagkakataong ito, nakaiwas siya sa mabilis na atake ng mga ito. Gumanti siya ng suntok sa panga at tinapos ng isang malakas na pag-ikot na sipa. Sapat iyon upang talunin ang lahat ng lobo. Pagkatapos ng tagumpay, humarap ang kalansay sa kanyang amo. Ngunit pinaalala ni Hyrcanus na hindi ito dapat madistraksyon habang nasa laban. Gayunman, lihim siyang natawa at inaming maganda rin naman ang huling suntok. Hindi nagtagal, ipinaalam ng sistema na tumaas ng ilang antas ang kanyang kahusayan sa kasanayang Bone Shard. Kontentong umiti si Hyrcanus at sinabi na mahusay ang ginawa ng kanyang alagad at pareho silang nag-level up. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan ng bayani ang kanyang sarili sa panimulang nayon, Figas Castle. Inisip ni Hyrcanus na mabilis matuto ang kanyang estudyante, at matapos ang ilang araw ng karagdagang pagsasanay, kakayanin na nitong mag-isa ang mga dungsyon. Naniniwala siyang ito na ang mapagpasyang sandali. Una, kailangan niyang maabot ang 10 antas. Biglang may tumawag sa pangunahing tauhan. Lumitaw sa kanyang harapan ang isang matabang lalaki, at mayabang na tinanong kung alam ba niya na dapat mag-sorry kapag nabangga ang isang tao. Binaliwala siya ni Hyrcanus, iniisip na wala siyang oras para sa mga walang kabuluhan. Pinakamadali ay patay na lang ang mga ito at magpatuloy. Inis na itinaas ng matabang lalaki ang kanyang kamao, handa na sanang suntukin siya dahil binaliwala siya ng binata. Ngunit biglang may lumitaw na estranghero sa kanilang harapan at sinalo ang kamao nito. Sinabi ng lalaki na hindi basta-basta pwedeng umatake ng tao gamit ang mga kamao. Kahit na hindi natuwa ang matabang lalaki, mabilis din siyang kumalma, iniisip na kakutsaba marahil ang estranghero. Nanlamig si Hyrcanus nang mapansin ang kasuotan at matipunong pangangatawan ng lalaki. Pumasok sa kanyang isipan ang pangalan nito. Ang pangalan niya ay Matador Cheb. Isa itong maalamat na mandirigma mula sa nakaraang buhay ng bayani. Biglang pinagpawisan ng malamig ang bida, at hindi niya napigilang sumigaw para pigilan ang lalaki. Ngunit hindi ito pinansin ng matabang lalaki, at dumura pa sa lupa sa tabi ng maalamat na mandirigma. Sinabi nitong mas mabuti pang lumayo kung wala naman itong alam, dahil si Hyrcanus ang humarap sa kanya at hindi humingi ng tawad. Dinagdag pa ng matabang lalaki na tila hindi pa raw narinig ni Cheb ang kasabihang mata sa mata, ngipin sa ngipin. Sa unay hindi sumagot si Cheb, ngunit sa mismong sandaling iyon ay pinalabas niya ang isang nakakapangilabot na aura. Namangha si Hyrcanus sa kapangyarihang naramdaman niya. Ang ngiti ni Cheb ay naging tunay na nakakatindig balahibo. Pagkatapos ay nilinaw niya na dahil nasuntok na ito sa palad, marahil ay nararapat lang nagantihan niya ng pareho. Sumigaw ang kasama ng matabang lalaki, nagbabala na mismong si Cheb Matador ang nasa harap nila. Siya ang pinuno ng Red Bulls Guild. Isa sa 30 pinakamalalakas, isang baliw sa labanan na tinaguri ang mamamatay.
Nagtanong ang matabang lalaki sa takot kung ano ang ginagawa ng ganoong tao sa lugar na yon. Ngunit hinawakan siya ni Cheb sa balikat at iginiit na sagutin niya mismo ang kanyang tanong. Lumingon ang lalaki at tumambad ang kanyang mukhang balot ng matinding takot. Pagkaraan ay kumaripas silang dalawa ng takbo, nagsisigaw ng paumanhin habang tumatakas. Tumawa ng malakas si Cheb at sinabi niyang natutuwa siya na maayos na natapos ang lahat. Tinapik niya si Hyrcanus sa balikat at tinanong kung ayos lang ba siya, sabay payo na huwag na lang pansinin ang mga taong kagaya nila. Ngunit bigla siyang umatras si Hyrcanus at tinabig ang kamay nito. Malamig niyang sinabi na sa susunod, hindi na niya kakailanganin ang tulong ng kahit sino. Napatigil si Cheb, naguguluhan at hindi maintindihan ang nangyari. Inisip niyang tila napakalamig ng ugali ng lalaki. Mabilis na lumayo si Hyrcanus, madilim ang mukha habang iniisip ang nangyari. Sandaling tuluyang nilamon siya ng kapangyarihan ni Cheb. Pagkatapos, nag-aalab sa galit, nanumpa siya na sa susunod nilang pagkikita, hindi na siya magiging parehong tao tulad ngayon. Kalaunan, nang mapunta siya sa dungsyon, patuloy pa rin niyang iniisip ang nangyari at malinaw na naunawaan ang malaking agwat sa lakas. Alam niya na sina Siri at Cheb ay halos magkapantay ng antas, na nangangahulugang para makapaghiganti, kailangan niyang maabot ang ganoong lakas. Habang nag-iisip siya, biglang sumalakay ang isang dambuhalang itim na tigre. Ngunit bago pa siya makakilos, nakita niyang mabilis na sumugod ang kanyang mandirigmang kalansay upang ipagtanggol ang amo. Niluray nito ang halimaw sa isang iglap at pinako ito sa lupa. Nag-abiso ang sistema na napatay ng kalansay ang itim na tigre at nakatanggap ito ng pagtaas ng antas. Naisip ni Hyrkin kung talaga bang inabot siya ng 3 araw bago maabot ang level 10. Mas matagal yon kaysa sa kanyang inaasahan. Ang kanyang alagad ay mukhang medyo nabigo, ngunit makalipas ang ilang oras, sa wakas ay binati ng sistema ang kanyang amo sa pag-abot ng level 10. Iniulat din na wala nang lilitaw na mga halimaw sa training dungsyon, tinanggal na ang marka ng baguhan, at handa na ang mga gantimpala. Naalala niya ang kanyang relo sa pulso, isang mahalagang aparato na may maraming gamit, stats, misyon, mapa, inventaryo, at mga mensahe. Napansin ni Gherkin na matagal na niyang hindi ito nagagamit at agad na binuksan ang bintana ng mga katangian. Nang makita niya ang kanyang mga stats, inisip niyang hindi kanais-nais ang mga numero nito. Pagkatapos ay iminungkahi ng sistema ang pamamahagi ng mga puntos. Inisip ni Hyrcanus na ito ang unang pamamahagi at wala dapat maging pagkakamali. Mas makabubuti sanang dagdagan ang kanyang talino o mahika bilang isang necromancer. Ngunit hindi inaasahan, inilagay niya lahat ng puntos sa lakas. Sa mismong sandaling iyon, tumaas ang tagapagpahiwatig ng lakas ng 50 unit, umabot sa 53. Ang kalansay na nakamasid sa lahat ng ito ay mukhang labis na nabigo. Nakita iyon ni Hyrcanus at tinanong kung ano ang problema. Ipinaliwanag niya na wala siyang balak na talikuran ang necromancy. Ginawa niya ito alang-alang sa pagsasanay ng kanyang conscript. Ang dagdag sa talino o mahika ay hindi pa makapagbibigay ng makabuluhang resulta ngayon. Subalit, ang kanyang lakas ang magbibigay daan para maituro niya sa kanyang alagad ang lahat ng teknik sa labanan na pinanday niya noon. Inamin niyang literal na isinusugal niya ang kanyang buhay, umaasa na matutunan ng kalansay ang lahat. Ngunit iniutos ng bayani na huwag itong lumambot at mag-focus sa pagsasanay habang siya ang bahala sa iba. Idinagdag pa ni Hyrcanus na may paraan upang mapunan ang kulang ng mga katangian. Kinabukasan, nagtungo siya sa Raiders Association sa sanggay ng Phygis Castle. Doon, naglabas ng isang bagay ang tagapamahagi ng mga gawain at malakas na inanunsyo na may mga bagong misyon. Agad na sumugod ang mga manlalaro. Naisip ni Hyrcanus na sa panahong ito ng taon, hindi ganoon kaganda ang mga gawain, ngunit pilit pa ring nagsisiksikan ang mga tao. Nang lumapit si Hyrcanus sa counter, sinabi niyang nais niyang kumuha ng isa, at hiniling sa matandang lalaki na ipakita ang listahan. Pumayag ang matanda, ngunit nagbabala na natira na lamang ang mga mahihirap na misyon o yaong may mababang gantimpala. Nang tingnan ni Hyrcanus ang listahan, inisip niyang karamihan ay labis na nakakabagot. Ngunit isa ang agad na nakaagaw ng kanyang pansin. Nang piliin niya yon, naisip niyang ito ang kanyang alas. Ang quest ay may kinalaman sa paggalugad sa kuweba ng Mount Bima, isang karaniwang misyon na may mga mababang antas na halimaw. Namilipit ang mukha ng matanda at nagtanong kung sigurado siya sa kanyang desisyon, sapagkat 10 gintong barya lamang ang gantimpala. Inisip ni Hyrkin na mukha itong karaniwang gawain,
ngunit kung matatapos niya ito hanggang level 15, makakamtan niya ang titulong promising. Maraming manlalaro ang nagdududa sa halaga ng mga titulo, ngunit alam niya na tiyak na nakapagpapataas ito ng stats ng karakter. Maaaring mababa ang antas ng isang manlalaro na may katamtamang stats, ngunit sa oras na makuha ang titulong ito, bigla ang tataas ng malaki ang kanyang kakayahan. Sa madaling salita, ito ang unang hakbang ni Harkanis sa pagsisimula ng kanyang karera. Paglabas niya mula sa Quest Guild, naisip niyang panahon na para maghanda ng kagamitan. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang bayani sa Mount Bima. Ngunit labis siyang nabigo sapagkat napagtanto niyang nakasuot siya ng katawa-tawang kasuotan. Sinimulan niyang pagalitan ang sarili sa kanyang katangahan, tinatanong kung ano ba ang pinaggagawa niya. Nangyari ito dahil lahat ng pera ay ginastos niya para sa kagamitan ng kanyang kalansay, at ang natira lamang ay para sa murang kasuotan. Gayunman, nagpasya siyang sapat na yon upang matapos agad ang gawain at pagkatapos ay bumili ng matinong gamit. Nagpasya ang bayani na huwag mag-aksaya ng oras at dali-daling sumugod sa gubat upang tapusin kaagad ang misyon. Samantala, sa kabilang bahagi ng gubat, isang dugo ang kamay ang lumitaw mula sa mga palumpong. Sumisigaw ng saklolo ang sugatang lalaki hanggang sa hilahin siya pabalik sa mga damuhan. Ang tatlong manlalarong humila sa kanya ay natawa lamang habang pinakikinggan ang kanyang mga sigaw ng takot. Maya-maya, dumating ang isang mandirigma sa Mount Bima at ipinahayag sa lahat na nagsisimula na ang dakilang pakikipagsapalaran ng Mighty Multi. Ipinagmamalaki niya ang pagkakaabot sa level 11 at iniisip na baka magawa niyang maging top player sa record na oras. Ngunit bigla siyang nakarinig ng desperadong sigaw para sa tulong, isang taong nagmamakaawa na iligtas ang nawawalang kasama. Dali-dali siyang nagtungo sa pinagmulan ng tinig at nagtanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ng pari na sila ay inatake ng isang halimaw na biglang lumitaw. Sa huli, nakaligtas silang milagroso, ngunit naubusan na sila ng healing potions. Sinimulang hanapin ng mandirigma sa kanyang aparato, at sinabing parang mayroon pa siyang ilang potion. Naluha ang pari sa pasasalamat, ngunit isa pala itong bitad. Habang abala ang mandirigma, tinaga siya ng isa pang lalaki mula sa likod. Nawalan ng lakas dahil sa pagdurugo, bumagsak ang mandirigma sa lupa, hindi maunawaan ang nangyari. Yumuko ang pari sa kanya at muling nagpasalamat, ngunit agad na ipinaalam na ngayon ay kanila na ang kanyang mga gamit. Nagalit ang mandirigma nang mapagtanto niyang nilinlang siya ng mga walang kwentang tao. Binaon ng pari ang talim sa kanyang katawan at malamig na idinagdag na kasalanan niya yon dahil naloko siya sa murang panlilinlang. Nag-abiso ang sistema na natanggal na si Player Multi at tinanggal mula sa laro. Iniulat din na ang kanyang relo ay nareset at ngayoy pagmamayari na ng pangkat ng mga manlalaro. Sila ay mga kasapi ng pamilya Ralph, isang kilalang grupo ng mga mamamatay gamer. Pagkatapos, isinuot ng pari ang ilang relo sa kanyang katawan, at may masamang tingin ay iniutos sa kanyang mga kasama na maghanap ng susunod na biktima. Samantala, sa kabilang bahagi ng gubat, naghahanda ang kalansay na lumaban sa mga lobo. Hindi na nag-isip pa ang mga halimaw at agad na sumugod sa kanya. Pinitik ng bayani ang kanyang daliri at nilipat ang sundalo sa attack mode. Agad na lumusob ang kalansay sa labanan at madali nitong niluray ang mga kaaway. Inanunsyo ng sistema na ang Skeleton Warrior ay nakapatay ng isang sinaunang lobo at nakatanggap ng 375 karanasang puntos, pagkatapos ay 366 para sa sumunod, at sa huli 370 para sa huli. Pinagmamasdan ang laban, napansin ni Hyrcanus na dahil binilhan niya ng espada ang kalansay, kaya na nitong makipagsabayan mag-isa laban sa isang buong kawan ng mga lobo. Naging tiyak siya na tama ang naging pasya niya na unahin ang kagamitan ng kanyang alagad. Naisip ng bayani na ang tunay na manlalaro ay nagmamalasakit sa bisa, hindi sa itsura. Lumingon ang kalansay sa kanyang amo at napansin ang kanyang mapagmalaking titig, ngunit agad niya itong iwinalang bahala. Sinabi ng bayani na kung tapos na ang kanyang mandirigma sa mga lobo, panahon ng umalis. Kailangan niyang mag-level up at makaalis sa katawa-tawang kasuotan na ito. Agad na sumunod ang kalansay sa kanyang amo. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang umalingaw ang isang palaso at tumagos sa kanyang bungo. Nabigla si Hyrcanus at sinubukang unawain kung saan galing ang putok. Isang lalaki ang agad na lumapit at humingi ng paumanhin. Sila pala ang parehong mga manloloko mula sa gubat. Sinabi ng pari na napagkamalan niyang halimaw ang nilalang kaya niya pinana.
Patuloy siyang nagdadahilan at nagkukunwaring nagsisisi. Handa na sanang patawarin sila ni Hyrcanus, ngunit napansin niya ang isang relo na may bakas pa ng dugo sa kamay ng pari, pati na ang espada ng mandirigmang pinatay. Agad niyang naunawaan na masasamang tao ang mga ito at nagsimulang magpanggap na naniniwala. Ngumiti siya at sinabing ayos lang ang lahat at nagtanong kung mayroon ba silang mana potion. Sumagot ang pari na sa kasamaang palad, wala sila, ngunit maaari siyang tulungan na mag-level up dahil bumabalik ang mana kapag tumataas ang antas. Nagpanggap si Hyrcanus na wala siyang hinala at sumang-ayon. Tiniyak ng pari na nais talaga nilang tumulong dahil kasalanan nila ang nangyari. Itinuro ang mga halimaw sa unahan at tinawag ang kanyang grupo sa labanan. Tatlo silang nagtungo patungo sa kinaroroonan ng mga lobo. Sa daan, pabulong siyang nagtanong kung alam na ba ng lahat ang plano at sumang-ayon ang kanyang mga kasamahan. Bumulong ang mandirigma na siya ang unang tatanggap ng atake mula sa mabangis na halimaw. Sinabi ng salamangkero na pagkatapos ay magbibigay siya ng buff sa atake. Pagkatapos, kunwari aksidenteng pakakawalan nila ang halimaw patungo sa walang kamalay-malay na bayani. Inasahan nilang magpapanik ito kapag nakita ang halimaw na dumarating sa kanya. Ngunit agad na nabasag ang kanilang inaasahan. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Lumabas na madaling nalutas ng kalansay ang nilalang. Kalma lamang na sinabi ni Hyrcanus na ayos lang siya at iminungkahi na magpatuloy sila. Nagtaka ang mga manlalaro kung anong klase ng nilalang ang ginagamit niya at kung mas mataas ba ang kanyang antas kaysa sa kanilang iniisip. Dahil dito, nagpasya silang baguhin ang plano at nagpakawala ng ilang bugso ng mga halimaw ng sabay-sabay. Umasa silang madidistract ang bayani habang palihim na lalapit ang mandirigma mula sa likod. Habang naghahanda ang mandirigma na umatake, tiyak na tiyak siyang panalo na sila, kaya ibinagsak niya ang kanyang maso nang walang alinlangan diretsyo sa bayani. Ngunit sa mismong sandali ng kanyang atake, madaling naiwasan ni Hyrcanus, na labis na ikinagulat ng kalaban. Bago pa siya makagalaw, tumanggap na siya ng napakalakas na suntok mula sa bayani. Nataranta ang pari at sumigaw ng may takot, pilit na inuunawa ang nangyayari. Pagkatapos, pinitik ni Hyrcanus ang kanyang daliri at tinawag ang kanyang kasama. Agad itong tumugon ang kalansay, kumikislap ang kanyang mga mata sa asul na liwanag. Pagkatapos, nang hindi nag-aatubili, sabay silang sumugod ng kanyang amo upang atakihin ang mga tulisan. Nagsisigaw ang mga ito sa takot, nagmamakaawa na maghintay. Ngunit wala na silang kahit kaunting pagkakataon para makadepensa. Isang sabayang pag-atake mula kay Hyrcanus at sa kanyang kalansay ang bumagsak sa kanila, at di nagtagal ay bumagsak ang kanilang mga katawan sa lupa. Lumapit si Hyrcanus at ipinakita na kilalang-kilala na niya ang ganitong uri ng mga tao. Naisip niya na ang ganitong klase ay karaniwang kumukuha muna ng tiwala, tapos ay manlilinlang at agawin ang mga nasamsam. Inamin niyang kung kagaya pa rin siya ng dati, baka siya mismo ay naloko ng ganoong kasimpleng panlilinlang. Sumigaw sa kawalan ng pag-asa ang pari, nagmamakaawang maghintay at kunin na lang ang lahat ng nasa kanya. Ngunit hindi na nagtitiwala si Hyrcanus sa kahit sino at ipinakita niyang huli na ang lahat. Pagkatapos nito, walang awang tinapos niya ang kalaban. Sa sandaling iyon, inanunsyo ng sistema na ang manlalarong si Ralph ay tuluyan ng nawasak at ang 8 relo na dala nito ay nahulog sa lupa. Nang makita kung gaano karaming relo ang dala ni Ralph, labis na nagalit si Hyrcanus. Itong halang ang kaluluwa ay baliw pala. Gayunpaman, malaki na ngayon ang makukuha niyang benepisyo mula sa mga tropeo. Una sa lahat, balak niyang bumili ng disenteng kasuotan. Nang lumingon siya, napansin niyang tinatadyakan pa ng kalansay ang natalo ng mandirigma. Kaya't humarap siya sa kasama at iminungkahi na kunin nila ang ilan sa mga tropeong nakakalat malapit. Pagkatapos nito, iniunat niya ang kanyang kamay at sinimulan ang paghilom sa sugat na iniwan ng palaso na tumagos sa bungo ng kalansay. Makalipas ang kaunting sandali, tuluyan nang naibalik ang kalansay. Napangiti si Hyrcanus at napansin niyang tunay na mukhang kontento ang kanyang kasama. Idinagdag pa niya na anuman ang itsura ay walang halaga sa laro, ang tunay na kagandahan ay lumalabas mula sa loob. Samantala, siya mismo ay nakatayo sa isang katawatawang posisyon at ang kalansay ay nakatitig sa kanya ng naguguluhan. Samantala, napansin ni Hyrcanus na ang relong nahulog mula sa pari ay isang tunay na jackpot. Alam niya na ang tsansang makakuha ng bihirang kagamitan mula sa relo ng iba ay mas mababa pa sa 1%, ngunit pinalad siya ngayon. Kasama pa sa mga tropeo ang napakaraming gintong barya.
Nang pulutin niya ang maskara mula sa nahulog na inventaryo, naisip niyang salamat sa mga hangal na yon, mas mabilis ang progreso kaysa sa inaasahan niya. Napagdesisyonan niyang magsimulang mag-record ng kanyang mga pakikipagsapalaran sa laro, at nakakailanganin niyang magkaroon ng sariling estilo. Ngunit habang iniisip niya yon, bigla niyang naalala ang isang hindi kaaya-ayang bagay. Naalala niya kung paano sa kanyang nakaraang buhay ay iminungkahi niya sa kaibigan na bigyan nila ng tradisyonal na haho mask ang lahat ng miyembro ng guild. Pun siya noon ng sigla at sinabi pa niya na kinabukasan ay papalitan nila ang pangalan ng guild sa haho mask. Biglang dumilim ang kanyang damdamin dahil sa mga alaala at muntik na niyang isipin na tuluyan ng palitan ang kanyang estilo. Nanumpa si Hyrcanus na hinding-hindi na niya hahayaang maagaw ng iba ang nararapat na para sa kanya. Punang-puot, buong tibay niyang sinabi sa sarili na patutunayan niyang tama siya, at dito magsisimula ang kanyang bagong kwento. Isinuot niya ang nakakatakot na maskara, tumalon, at tinawag ang kanyang kalansay upang sumunod sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isa pang dungsyon. Magkasabay silang dumaan sa portal, at inanunsyo ng sistema na pumasok na si Hyrcanus sa dungjon ng kuweba ng Bundok Bima. Maingat na sinuri ng bayani ang mga marka sa mga bato at agad niyang naalala na dito naninirahan ang mga asul na werewolf. Alam niyang mapanganib ang mga halimaw na ito. Ngunit dahil sa bago niyang kagamitan, naniwala siyang kaya niyang tapusin ang dungjon sa loob ng 10 minuto. Kaya iniutos niya sa kanyang kasama na maunang gumalaw. Ngunit makalipas ang ilang oras, lubos siyang nawalan ng pag-asa. Hindi maunawaan ni Hyrcanus kung bakit walang mga halimaw na lumalabas sa dungjon. Dahil kung may nakatapos na nito, dapat ay may abiso mula sa sistema. Bigla niyang nakita ang kakaibang marka sa mga bato, at mula sa pader ay sumabog ang isang napakalakas na madilim na enerhiya. Inanunsyo ng sistema na natuklasan ng bayani ang isang instance dungjon at tinanong kung nais ba niyang pumasok. Namangha si Hyrcanus, bumagsak siya sa lupa, at napagtanto niyang iyon ang dahilan kung bakit walang halimaw na lumalabas. Ang mga instance ay bigla ang lumilitaw sa loob ng karaniwang dungsyon, at hanggang hindi ito natatapos, nakasara ang normal na dungsyon. Alam niyang mas mahirap ang ganitong lugar, ngunit kapalit nito ay doble ang gantimpala. Naalala niya na kapag nasa loob na ng instance, hindi na makakalabas ang manlalaro maliban kung matapos niya ang misyon o mamatay. Bumangon siya at nagdesisyong mas lohikal na lumabas na lang, dahil ang pagkamatay ay katumbas ng 2 araw na hindi makakapaglaro. Mas madali sanang mag-form ng mga simpleng quest. Ngunit alam niyang iba ito. Kinumpirma ng sistema ang pagpasok, at pumasok si Hyrcanus sa portal, sinabing magiging ayos lang ang lahat hanggat hindi siya mamamatay. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nabalot ng nakakasilaw na liwanag ang kanyang mukha. Nang lingunin niya ang paligid, naisip niya kung nasa Coliseum ba siya at dama ang mabigat na atmosfera. Biglang yumanig ang lupa sa isang napakalakas na hampas. Sa sumunod na sandali, lumitaw sa harap niya ang isang dambuhala at nakakatakot na werewolf. Isa itong infected werewolf na hindi alam ang antas. Walang pag-aatubili, sumugod ito para umatake. Si Hyrcanus, na hindi pa ganap na nauunawaan ang nangyayari, ay hindi nakaiwas at tumilapon ng malakas sa pader. Nang makita ng kalansay na nasa panganib ang kanyang amo, naggitngit ito at agad na pumwesto para lumaban. Ngunit natawa lang si Hyrcanus, tinawag ang kanyang swerte na baliw dahil isang corrupted na halimaw ang lumitaw sa harap niya. Sigurado siyang bahagi ito ng pangunahing misyon. Tinawag niya ang kanyang kasama at ipinaalam na kung hindi nila matatalo ang werewolf, maaari na silang magpaalam sa hapunan. Sa isiping ito, sumugod siya sa laban. Inihanda ng kalansay ang espada at sinundan siya. Ipinatong nito ang espada sa lupa upang magsilbing tumpuan ng amo. Dahil dito, nakatalon si Hyrcanus diretso sa infected werewolf. Humiyaw ng malakas ang nilalang. Ngunit ginamit ni Hyrcanus ang kasanayang curse remove. Napuno ng enerhiya ng demonyong sumpa ang kanyang espada. Hindi maintindihan ng werewolf ang plano ng tao at nanigas ito, nakatitig kay Hyrcanus ng may takot. Sa isang iglap, naputol ang isa nitong braso. Napahiyaw ang halimaw sa sakit, at inanunsyo ng sistema na na-activate ang kasanayan ng bayani at nabawasan ng 10% ang estadistika ng target. Habang umuungol sa paghihirap ang nilalang, tumingin si Hyrcanus sa kanyang espada at inisip na para sa unang subok, maganda na ang resulta. Ngunit naglabas ng madugong aura ang werewolf at tuluyang nabaliw, sumugod muli.
Lumitaw ang babala na nag-berserk ito at lahat ng epekto ay kanselado. Inihanda ni Hyrcanus ang sarili para sa pinakamasama, iniisip na tama lang ito para sa isang dungeon boss. Ngumiti siya at naisip na panahon na para subukan ang kanyang tinatago. Binuksan niya ang inventaryo at tumawag ng agos ng madilim na enerhiya. Binalot nito ang kanyang buong katawan at pagkatapos ay sumabog, pinalabas ang lahat ng lakas. Mula sa liwanag, lumabas si Hyrcanus na nakasuot ng battle armor, tumatawa at nagtanong kung saan sila tumigil. Ito ang slot activation na natatangi sa Warlord. Kapag naka-activate, dumadaloy ang enerhiya sa katawan ng manlalaro, pinapalakas ang mga katangian at binabago ang anyo. Ngunit hindi kailanman tiyak ang anyo at nagkakaiba para sa bawat isa. Kaya tinatawag ito ng karamihan na ultimate ability. Tinawag ni Hyrcanus ang infected werewolf upang ipakita ang kanyang kakayahan. Umatungal ang halimaw at sumugod. Madali niyang naiwasan ang mga atake nito. Pagkaraan ng ilang galaw, umatras siya para makakuha ng oras. Ngunit muling sumalakay ang werewolf ng malakas. Habang umiiwas, naisip ni Hyrcanus na tiyak na boss ang kalaban. Ang bilis at lakas nito ay nagpapatunay. Nag-isip siya kung hanggang ilang atake pa ang kaya niyang tiisin. Nang muling umatake ang halimaw at mag-iwan ng mga butas sa depensa, nakita niya ang isang pagkakataon. Bumagsak ang kanyang espada, naglalabas ng enerhiya, at nagdulot ng nakamamatay na sugat. Napasigaw sa sakit ang halimaw. Ngumiti si Hyrcanus, iniisip na sa ganitong mga sandali nagiging kapanapanabik ang laro. Ngunit biglang yumanig muli ang lupa. Buhay pa pala ang werewolf at muling umatake. Napabuntong hininga ang bayani, napagtanto na nasa galit pa rin ito at mapanganib magpakampante. Habang iwinawasiwas ng halimaw ang kuko nito, ngumiti lang si Hyrcanus. Sinilip niya ang kalansay, nagtataka kung nakalimot ito. Biglang tumalon ang kalansay sa werewolf, nagdulot ng matinding hampas at naputol ang pangalawang braso. Inutusan ni Hyrcanus ang kanyang lingkod na gamitin na ang teknikong matagal nilang pinagsanayan. Nalito ang werewolf at hindi na nakalaban. Bumagsak ang sabayang pag-atake ng amo at ng kalansay, napakabilis na hindi ito nakaporma. Sa isang iglap, tadtad ng sugat ang kalaban at napira-piraso. Inanunsyo ng sistema na natalo na ang infected werewolf. Pinatay ni Hyrcanus ang slot at natuwa na hindi naman ganoon kasama ang kinalabasan. Kinumpirma ng sistema ang pagkumpleto sa misyon sa kuweba ng Bundok Bima at gantimpala siyang 10 gintong barya. Bukod dito, iniulat din na natalo ng Skeleton Warrior ang isang high-level na halimaw at umangat sa ranggo ang kasanayang Bone Shard. Habang tuwang-tuwa ang kalansay, napaisip si Hyrcanus na tunay ngang mas magaganda ang gantimpala sa Instance Dungeon. Natanggap niya ang Necklace of the Infected Ranger, isang natatanging kwento na nagpapataas ng lahat ng stats ng 18. Namangha si Hyrcanus sa natagpuan. Alam niyang hindi niya ito maibebenta, ngunit mas mataas ang halaga nito kaysa sa karaniwang kagamitan. Mas nagulat pa siya nang makatanggap siya ng 3 bagong titulo, Promising Newcomer, Hero Aspirant, at Infected Ranger. Nabigla ang bayani, naisip na marahil ito ang pambungad na titulo sa unang kabanata ng pangunahing kwento, The Infected Count. Alam niyang ang mga pangunahing misyon ang pundasyon ng mundong Warlord at siyang nagdadala ng pinakapangunahing kwento. At dahil napakalaki ng gantimpala, lahat ng manlalaro ay sabik na lumahok. Ang pangunahing misyon ang puso ng laro. Nanginginig sa tuwa si Hyrcanus, iniisip na kahit sa nakaraan niyang buhay ay bihira siyang umabot sa ika-4 na kabanata. Itinuring niyang hindi lang swerte, kundi tunay na jackpot ang nangyari, at nagpasya siyang agad na lumabas sa laro. Sa balita, isa sa mga manlalaro ang naghayag na opisyal nang pumasok ang Hydra Guild sa huling kabanata ng Infected Count senaryo. Balak nilang tapusin ito sa loob ng 3 buwan. Ngunit pinutol ni Jason ang broadcast at nadama ang matinding pagkadismaya. Ang inaakala niyang jackpot ay biglang nagmukhang wala. Naggitngit siya at nagsimulang ipukpok ang ulo sa mesa, napagtanto na nasa huling yugto na ang manlalaro at ang kanyang guild. Naisip ni Jason kung wala na ba siyang magagawa kundi umatras at hintayin ang susunod na kabanata. Ngunit biglang pumasok sa kanyang isip ang isang ideya. Nagmadali siyang bumalik sa computer, iniisip na ito na ang pagkakataon niya. Lahat ng tao ay nakatutok sa Infected Count senaryo, at ang unang pangunahing kwento ng Warlord ay malapit nang matapos. Naisip niya kung may epekto ba kung i-upload niya ngayon ang kanyang video tungkol sa Infected Count. Pinag-isipan niyang maaari itong maging viral.
Naalala ni Jason na maayos niyang naitala ang lahat ng nangyari. Ang kailangan na lang ay i-edit ito at i-upload sa YouTube. Napagtanto niyang mahalaga ang pag-i-edit at maaari lang niyang ipagkatiwala ito sa isang tao. Muling bumangon sa kanyang alaala ang isang maalamat na tao mula sa kanyang nakaraan. Isang babae, isang sikat na editor na nagngangalang Romani. Nakikita ang kahilingan ng bayani, nag-isip siya kung sino ba itong si Hyrcanus. Habang sinusuri ang request, nagtataka si Romani kung ano ba talaga ang kayang gawin ng isang player na level 15. Inisip niya na baka isa lang itong paunang kuweba at isang mayamang baguhan na nagbi-video lang para sa social media. Ngunit biglang napatigil ang kanyang mga mata sa isang detalye at agad niyang naalala na may isang tao na tumugma dito. Ang pag-iisip kung sino ito ay nagdulot sa kanya ng tunay na tuwa. Si Romani ay isang freelance na video editor at sa laro ay kilala siya sa palayaw na Hellmouth. Samantala, lumipat ang kwento sa gitna ng lungsod na puno ng matataas na gusali. Sa isa sa mga ito, may isang babaeng nakasuot ng pulang suit na nakatingin sa balita gamit ang kanyang tablet. Pumasok ang kanyang tauhan sa silid at nagtanong kung siya ba ang tumawag dito. Sumagot ang babae na may bagong video tungkol sa infected count na lumabas. Napansin niyang kakaiba ang videong ito dahil ipinakita kung paanong isang level 15 lang ang mag-isang tumalo sa isang infected werewolf. Sabi ng lalaki, nakita rin ng kanilang grupo ang player na ito, ngunit para sa kanila ay napakababa ng antas ng halimaw para sayangin ang oras at lakas sa pagmamanman. Ngunit mumiti lamang ang babae ng misteryoso at sinabi na nagustuhan niya ang video. Pagkatapos noon, iniutos niya na dalhin sa kanya ang bayani mula sa recording. Ang babaeng ito ay si Chelsea, pinuno ng Thunder Group Corporation, ang pinakamalaking business conglomerate. Sa larong Warlord, siya ay kilala bilang Thunder Queen Sira. Kinabukasan, nagulat ang pangunahing karakter habang nakatitig sa screen ng kanyang telepono. Ang video na inupload niya kahapon ay umabot na ng higit 6,000 views. Para sa kanya ay kakaiba at medyo nakakailang ito. Sa kanyang nakaraang buhay, buwan ang itinagal bago niya makuha ang ganitong resulta. Tinanong siya ni Romani kung nakita na ba niya ang dami ng views. Biglang napagtanto ng bayani na may isa pang pagbabago sa sitwasyon. Si Romani ang unang nag-message sa kanya, bagay na hindi niya karaniwang ginagawa dahil kilala siya bilang misteryosa at mahirap lapitan. Bukod pa rito, tinanong niya kung kailan ipapadala ang susunod na video. Doon umamin si Jason sa kanyang sarili na wala siyang ideya kung ano ang gagawin pagkatapos. Naiintindihan niya na hindi na siya muling makakahanap ng halimaw na kasing espesyal ng infected werewolf. Kaya't napagdesisyonan niyang mas mabuti siguro na mag-record ulit ng mga video pag umabot na siya ng level 50. Ngunit kahit ganoon, inilunsad pa rin niya ang AI device, nag-log in sa laro, at nag-isip na dapat samantalahin ang pagkakataon habang mainit pa. Si Cheb, na kilala bilang mamamatay, ay muling pinapanood ang video ng bayani. Napansin niya na kahit ilang ulit niya itong panoorin, kahanga-hanga pa rin ang galaw ng manlalaro. Ngunit dumating ang sandaling napaisip siya, pamilyar ang mukha at kilos nito, para bang nakita na niya ang taong iyon noon. Sa oras na yon, lumapit sa kanya ang isang babae, si Yel, miyembro ng Red Bulls. Ipinaliwanag ni Cheb na ang tinutukoy niya ay si Hyrcan, ang manlalarong nakasuot ng Haho mask, na kasalukuyang isa sa mga pinag-uusapan. Napansin Yel na kung ilang ulit nang pinapanood ng kaibigan ang video, hindi nakapagtataka kung bakit parang pamilyar ito sa kanya. Ang blonding kasama nila, na puno ng tuwa, ay biglang sumigaw, ngunit nainis si Yel at pasigaw siyang pinatahimik. Tinulak pa niya ito sa balikat at dinagdag na kung magsasabi rin lang ng walang kwenta, mas mabuting pumasok na lang ito. 5 minuto na lang bago magsimula ang broadcast. Ngumiti lamang si Cheb ng palihim, kumindat, at sinabing gusto talaga niya ito. Tumawid ng braso si Yel sa kanyang dibdib, huminga ng malalim, at sinabing kung totoo ang sinasabi niya, dapat niya itong patunayan sa susunod na stream. Pagkat higit 200,000 katao ang bumili ng tiket para lang sa kanya. Di nagtagal, sinalubong ng mga tao ang pinuno ng Red Bulls, at ika-negatibo siyam na ranggong warlord, si Matador Cheba. Nang magsimula ang broadcast, nagtipon-tipon ang lahat ng miyembro ng guild sa harap ng portal ng dungsyon. Malapit na itong bumukas. Nagsimula ang countdown at umabante ang Matador, pinangungunahan ang kanyang mga sundalo. Itinutok ni Cheb ang kanyang espada sa unahan at inutusan ang lahat na maghanda para sa labanan.
Samantala, lumipat ang kwento sa Figis Castle Raiders Association. Doon, nakakunot ang noo ni Hyrcanus habang sinusubukang unawain ang nangyayari. Nadismaya siya, wala ni isa mang kapaki-pakinabang na misyon sa listahan. Inaasahan niya na yon sapagkat nasa nayon pa lamang siya ng mga baguhan. Ngunit nagtataka siya kung bakit wala man lang matinong quest dito. Naisip pa niyang baka magpahinga na lamang siya sa pagre-record ng video. Biglang lumapit ang isang matandang lalaki at kinilala siya bilang parehong adventurer na nag-clear sa dungeon ng Mount Bima. Naalala ni Hyrcanus ang matandang nagpakilalang si Khotan noong una silang nagtagpo. Hiningi nito ang kaunting oras at dinala siya sa isang liblib na lugar. Doon ay sinabi ng matanda na narinig niya ang lahat ng nangyari at alam niyang nakatagpo ang bayani ng isang mutated na nilalang sa kuweba. Naguluhan si Hyrcanus sapagkat hindi niya matandaan na may ganoong misyon, at sinabing isang werewolf lamang na may kakaibang mga mata ang nakita niya. Napangisi si Khotan at sinabing iyon mismo ang pinaghihinalaan niya. Malamang ay nahawahan iyon ng kapangyarihan ng mga infected. Nag-alinlangan si Hyrcanus sa kanyang mga salita, iniisip na baka nasiraan na ng bait ang matanda. Dinagdag nito na bagamat hindi niya masabi ang tiyak na pangalan, kapangyarihan ng bayani ang dahilan kaya nababaliw ang mga halimaw at marami na ang naging biktima. Dahil dito, nag-alok ng pabuya ang association para sa kanilang pagkakahuli. Ngunit bago pa siya matapos, biglang hinawakan ni Hyrcanus ang kamay ng matanda, idineklara na nais niyang tumulong sa paghuli sa halimaw. Ginawa niya ito dahil iniisip niyang nakaharap siya ngayon sa isang hidden quest, kaya't hindi niya pwedeng palampasin ang pagkakataon. Sinubukang ipaliwanag ni Khotan na masyado pa siyang maaga para rito, ngunit iginiit ni Hyrcanus, tiniyak na kakayanin niya ito. Dahil sa pagpupumilit ng bayani, napahiya ang matanda at sa huli ay pumayag, nang angakong bibigyan siya ng pagkakataon depende sa ipapakita niyang kakayahan. Binanggit nito na sa Banzu Castle, sa silangan ng Phygos, may isang taong naggangalang Ahimbri. Ipinagpatuloy ni Khotan ang paliwanag na ang taong iyon ang makakapaggabay sa kanya at siya mismo ang gagawa ng sulat ng rekomendasyon para sa bayani. At doon lumitaw ang bagong quest na tinawag na The Teachings of Ahimbri, kung saan ang layunin ay hanapin si Ahimbri at ipakita ang sulat ni Khotan, at ang gantimpala ay isang skill book. Paglabas niya ng asosasyon, halos hindi mapigilan ni Hyrcanus ang kanyang emosyon. Hindi siya makapaniwala na totoong ibinigay sa kanya ang pagkakataong maging alagad ni Ahimbri. Isa siya sa 7 alagad ng dakilang salamangkero na si Bogan, at lahat ng mage ay nangangarap na makatagpo siya para sa bihirang skill books. Sa madaling salita, napakahalaga ng karakter na ito sa mundo ng laro. Masayang tumakbo ang bayani, iniisip na malamang ay nabigyan siya ng ganitong oportunidad dahil sa kanyang titulo at pangunahing misyon. Kung magiging maayos ang lahat, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa video materials. Ngunit bigla siyang tumigil, naalala niyang halos nakalimutan na niya ang isang mahalagang bagay. Pumunta siya sa gubat, ginamit ang bone fragment skill, at tinawag ang kanyang kasama. Lumitaw ang isang kalansay sa kanyang harapan, at napagtanto ni Hyrcanus na hindi pa niya nasusuri ang mga gantimpala mula sa huling laban. Kaya't nagsimula siya sa bungo ng werewolf na hindi niya ipinagbili. Tinanong siya ng system kung nais ba niyang gamitin ang bungo ng werewolf upang palakasin ang skeleton warrior, at pumayag siya. Agad na inanunsyo ng system na nakakuha ang skeleton warrior ng mga katangian ng werewolf at nagdagdag ng 2 puntos sa kanyang stamina. Napagtanto ni Hyrcanus na panahon na rin upang gamitin ang kwintas ng Corrupted Ranger, kaya agad niya itong sinuot. Ipinaalam ng system na na-activate ang epekto ng kwintas, lahat ng stats ng bayani ay nadagdagan ng 18. Naramdaman niyang kumpleto na ang kanyang mga paghahanda at tama ang takbo ng lahat. Kinuha pa niya ang 2 pang bone fragments, itinapon ang mga ito sa lupa, at lumitaw ang 2 pang skeleton warriors. Naguluhan ang pangunahing skeleton nang makita ang 2 bagong kasama sa kanyang likuran. Ipinaliwanag ni Hyrcanus na 3 na sila ngayon, at mula ngayon ay kailangan nilang lumaban bilang isa, kaya dapat silang magkaayos. Habang papalalim sila sa gubat kasama ang mga bagong sumon, nag-isip ang bayani kung anong uri ng mga halimaw ang maaaring manirahan doon. Samantala, nagwala ang skeleton, iniisip na siya lamang dapat ang nag-iisang alagad ng amo. Hindi sila naghintay ng matagal, dumating ang isang level 25 forest bear. Bigla itong umatake, kaya't napilitang umiwas ang bayani. Ang mga hampas ng makapangyarihang mga kuko nito ay dumadaan ng ilang sentimetro lang mula sa ulo ni Hyrcanus.
Ngunit sa isang punto, nakahanap ng tamang tiyempo ang oso at umatake ng buong lakas. Nataranta si Hyrcanus at inisip na wala na siyang oras para umiwas. Ngunit bigla siyang umiti, pinalo ang daliri, at napansin na nakatawag na siya ng atensyon ng halimaw. Sumugod ang isa sa kanyang skeleton sa nagngangalit na oso, ngunit kahit may element of surprise, tumanggap ito ng malakas na hampas at tumilapon palayo, nabasag ang ilang buto. Naiinis na nag-isip si Hyrcanus kung akala ba ng kanyang sumon na ubra ang ganitong kagarapal na atake. Inutusan niyang umatake ulit at sumugod naman ang pangalawang skeleton. Ngunit ganoon din ang resulta, itinapon ito palayo. Tuluyan nang nag-init ang ulo ng bayani at sumigaw, paulit-ulit na inuutos na umatake mula sa bulag na bahagi. Nang makita niyang inulit ng pangalawang skeleton ang parehong pagkakamali, lalo lang siyang nagalit. Ngunit biglang lumapit ang pangatlong skeleton at tumayo sa kakaibang posisyon. Napangiti ang amo, baka raw ito ang makapagbibigay ng mas magandang resulta. Tumalo ng skeleton sa oso, hawak ang espada para umatake. Tila tiyak na magtatagumpay ito sa ikatlong pagkakataon. Ngunit madali lang sinampal ng halimaw ang kalaban at itinapon palayo, naputol pa ang ulo ng skeleton. Halos sumabog sa galit at pagkadismaya si Hyrcanus, at sa huli ay siya na mismo ang tumapos sa halimaw. Matapos ang panalo, nag-isip siya kung may talino ba ang kanyang mga sumon sapagkat tila walang saysay ang kanilang mga galaw. Inutusan niyang pulutin ang mga ulo at bumalik sa kanilang pwesto. Habang abala ang mga ito, ipinaliwanag niya na laging sumusunod ang halimaw sa pinagmumulan ng atake, kaya't kailangang umatake mula sa bulag na bahagi. Gumuhit pa siya ng diagram sa lupa, tinatanong kung ano ang mangyayari kung umatake sila ng diretsyo sa harap. Ngunit umikot lang ang mga bungo ng mga skeleton, wari hindi naintindihan. Halos mawala ng pag-asa si Hyrcanus at iniutos na kalimutan na lang iyon. Gayunpaman, inamin niyang may progreso pa rin, tumaas ang ranggo ng kanyang skill, kaya kaya na niyang magsumo ng 3 skeleton sabay-sabay. Ngunit nananatiling problema na hindi sila marunong lumaban bilang isang koponan. Ginagaya lamang nila ang kilos ng isa't isa, hindi umaakto bilang grupo. Dahil dito, kahit tumaas ang konsumo ng mana, lalo pang bumaba ang bisa ng kanilang unit. Pinag-isipan ito ni Hyrcanus, ngunit kalaunay nagpa siyang huwag ng masyadong pakialaman. Umabot na siya sa level 20 na siyang kanyang layunin, kahit pa alam niyang hindi siya makakapag-film ng mga combat videos sa ngayon. Tumayo siya, iniutos sa mga skeleton na bumangon, at idineklara na mag-ensayo sila habang patungo sa Banzu Castle. Dati inasahan niyang makakapagpahinga siya, tulad ng nararapat sa isang necromancer, at ipaubaya ang laban sa mga summon. Ngunit malinaw ngayon na kailangan din niyang makilahok mismo sa mga laban. Makalipas ang ilang sandali, dumating siya sa branch ng Raiders Association sa Banzu Castle. Sa loob, puno ng mga manlalaro mula sa iba't ibang klase. At hindi nagtagal, isang lalaki ang lumabas mula sa silid. Agad na nag-inay ang mga tao, gustong malaman kung anong gawain ang natanggap niya. Nilusob nila ang kawawang lalaki, halos paghiwa-hiwalayin siya. Sa sandaling iyon, pumasok si Hyrcanus, at naisip niya na ang mga taong nasa paligid niya ay kahawig ng isang kawan ng mga hyena. Tinakpan niya ang kanyang mukha at napagtanto na saan man, may mga taong kagaya nila. Hindi sila nagsusumikap para sa sarili, bagkus sinusubukan lang nilang makinabang sa iba. Biglang may tumawag sa kanya. May isang manlalaro na nagtanong kung nakakuha ba si Hyrcanus ng magandang misyon, at inalok na tapusin nila ito ng magkasama, ngunit hindi na siya nag-abala pang magpaliwanag at marahas itong tinanggihan, sabay akyat sa itaas. Inisip niyang walang sinuman ang dapat makaalam na gumaganap siya ng gawain para kay Himbri. Pag-akyat niya, ipinasa niya ang sulat ng rekomendasyon mula kay Khotan. Sinuri ng tagapag-alaga ang dokumento, kinumpirma ang pagiging totoo nito, at magalang na hiniling na magtungo siya sa ikalawang palapag. Samantala, desperadong sinubukang sumunod ang ibang mga manlalaro, pilit na sinasabing kasamahan sila ni Hyrcanus. Habang naglalakad, naisip ng bayani kung anong klaseng gantimpala ang maaaring ibigay ni Himbri. Sigurado siyang dapat itong espesyal, dahil ito ay tungkol sa isang nakatabong quest. Higit pa rito, umaasa siyang makabuo ng pangmatagalang relasyon sa nis na ito. Pagpasok niya sa nakatalagang silid, magalang siyang nagpaalam bago pumasok. Ngunit nagulat siya sa nakita sa loob. Magulo ang buong kwarto, nakakalat ang mga libro sa lahat ng dako, hanggang sa hindi na makita ang sahig. Mula sa tambak, lumitaw ang isang lalaki,
at nagtanong ng may pagtataka kung sino si Hyrcanus dahil hindi raw siya naalala na may appointment. At lumabas na siya pala si Ahimbri, ang Nisi mismo. Inabot ni Hyrcanus ang sulat ng rekomendasyon, ipinakilala ang sarili, at ipinaliwanag na siya ay ipinadala ni Khotan. Mabilis na sinulyapan ni Ahimbri ang sulat, napansin niyang si Hyrcan ay isang bagitong dark mage, at agad niyang inisip na may sapat na kakayahan ito para sa kanyang antas. Tumango si Ahimbri at sinimulan ang pagbibigay ng gantimpala. Matapos matanggap ang skill book na Bone Armor at ang Helmet of Madness, napagtanto ni Hyrcan na naging may-ari siya ng dalawang napakabihirang kasanayan. Nagpasalamat siya kay Ahimbri sa pagiging bukas palad nito at hindi niya maitago ang kanyang tuwa. Ngunit agad ding sinabi ni Ahimbri na tapos na ang kanilang usapan at hiniling sa bayani na lisanin na ang silid. Agad namang nagbigay abiso ang sistema na natapos na ang quest na Ahimbri's teaching at binalaan din si Hyrcanus na mag-ingat sa kanyang pagbabalik. Nakahanap ito ng kakatwang pakiramdam para kay Hyrcan, kaya't agad niyang pinigilan ang Nisi at nagtanong kung bakit napakabilis natapos ang quest. Nakaisip si Himbri na bigyan pa siya ng isa pang gawain, dahil malinaw na hindi lang siya pumunta roon para sa dalawang skill book. Sa kawalan ng pag-asa, malakas na tumawag ang bayani, iginiit na handa siyang gawin ang kahit ano. Hinawakan siya ng Nisi sa kamay at tinanong kung talaga bang handa siyang tuparin ang anumang kondisyon. Nang tumango ang bayani, nagpasalamat si Himbri na may baliw na ngiti sa kanyang mukha. Bilang resulta, nakatanggap si Hyrcanus ng bagong misyon, Egg from the Nest, na nangangailangan ng isang itlog mula sa isang pugad, at wala itong anumang gantimpala. Nabigla ang bayani at pakiramdam niya'y niloko lang siya ng Nisi. Samantala, may isang kabalyerong naglalakad sa lungsod, na nagdulot ng pagkailang sa mga dumaraan. Pinag-uusapan nila na siguradong napakamahal ng kanyang kagamitan. Nagpatuloy ang kabalyero papunta sa sangay ng Raiders Association. Iniisip niya na naroon ang maskara ng haho. Labis na nadismaya si Hyrcanus pagkaraang lumabas mula sa silid ni Ahimbri. Nagsimula siyang magduda na maaaring niloloko ng mga Nisi ang mga manlalaro. Inakala niyang tatanggap siya ng misyon na may kaugnayan sa pangunahing kwento, pero ang nakuha niya ay isang misteryosong misyon na walang gantimpala. Naiinis pa rin siya at nagduda kung sulit ba itong gawin. Biglang lumitaw ang isang kakaibang lalaki sa harap niya at nagtanong tungkol sa detalye ng gawain. Di nagtagal, ilang manlalaro ang nagtipon sa paligid, gustong malaman kung anong misyon ang natanggap ni Hyrcanus. Kinabahan siya nang maalala niyang nakalimutan niya ang tungkol sa kanila. Sandali niyang pinag-isipan kung dapat na lang bang alisin ang lahat. Bigla namang dumating ang isang kabalyero sa silid, naglabas ng enerhiya at itinapon ang mga manlalaro palayo. Pagkatapos noon, lumuhod ito sa harapan ni Hyrcanus na nakahandusay sa sahig. Hiningi nito na bigyan siya ng oras upang makapag-usap sila sa mas tahimik na lugar. Nakaramdam ng pagtataka si Hyrcanus, hindi niya alam kung sino ang lalaking ito na biglang lumitaw. Una niyang iniutos sa kabalyero na umurong. Ngunit lumapit ito at mahina siyang tinawag, tinukoy siya bilang si Canis, ang maskara ng haho, at humihingi ng kooperasyon. Labis itong ikinatakot ng bayani dahil hindi pa siya kailanman tinawag sa pangalang iyon. Pagkaraan, nagtungo sila sa isang eskinita sa lungsod. Humingi ng paumanhin ang kabalyero sa abalang dulot. Pagkatapos, tinapik niya ang kanyang relo at ipinaliwanag na imposible ang isang normal na usapan sa labas. Pagkaraan nito, ipinakita ng kabalyero ang kanyang tunay na anyo. Isa pala itong lalaking may salamin. Naisip ni Hyrcan, batay sa kagamitan nito, na siguradong isa itong mataas ang ranggo na manlalaro, pero hindi niya ito nakilala. Tinanong siya ng kabalyero kung siya ba talaga ang maskara ng haho. Nagsimulang kabahan ang bayani at nagpanggap na inosente. Nagkunwari siyang hindi niya alam kung sino si Maskahaho, sinabing nakipagkwentuhan lang siya, ngunit ang totoo ay gusto niyang maintindihan kung sino talaga ang taong ito. Bahagyang nainis ang kabalyero at tinanong kung nakatanggap ba si Hyrcanus kamakailan ng misyon mula sa isang Nis na nagngangalang Ahimbri. Humingi ng paliwanag si Hyrcanus, tinanong kung sino siya at bakit niya kailangang ibahagi ang ganoong impormasyon. Nagkunwari siyang walang alam at tinanong kung naghahanap ba ito ng away, kahit hindi niya talaga kilala ang tao. Alam lang niya na kailangan niyang magpatuloy sa pagpapanggap. Nais niyang malaman kung ano ang gagawin ng misteryosong estranghero. Tahimik sandali ang kabalyero bago inilahad ang kamay at umamin na nagkamali siya, sabay hingi ng paumanhin. Huminga ng maluwag si Hyrcanus, kinamayan siya, at sinabing ayos lang ang lahat.
Pagkatapos, tumalikod siya, nagpakitang ito lang ang pagkakataong patatawarin niya. Tahimik lang siyang pinanood ng kabalyero habang umaalis. Sa oras na yon, may isa pang manlalaro na lumabas mula sa anino at sinabi sa kasama niya na duda siyang si Hyrcanus ang taong hinahanap nila. Napansin ng kabalyero ang isang bagay, malinaw na hindi bihasa si Hyrcanus. Kung matagal na siyang naglalaro ng Warlord, hindi sana niya basta-basta ipinakita ang kanyang pulso at relo. Nag-usisa ang isa pa kung dapat pa ba nilang ipagpatuloy ang pagbabantay kay Ahimbri dahil malapit nang matapos ang Infected Count quest. Ipinaliwanag ng kabalyero na ang misyon na natanggap ni Hyrcan ay bahagi ng pangunahing kwento, kaya't hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Sumang-ayon ang salamangkero at nagpasya ng bumalik. Samantala, pinagmamasdan ni Hyrcanus mula sa bintana ang kanilang pag-uusap at agad niyang naintindihan na dalawa silang manlalaro roon. Pinag-isipan niyang tiyak na galing sila sa isang organisasyon dahil kumikilos silang may koordinasyon. Ngunit kung isang ordinaryong guild lang sila, sana'y nagpakilala na sila at nag-alok ng pakikipagsamahan. Lalong tumibay ang kutob niya na kakaiba ang mga manlalarong ito at hindi dapat maliitin. Kinabukasan, naguguluhan pa rin si Hyrcanus sa nangyari, pinaghihinalaan na may mas malalim na nakatago sa misyon. Inakala niyang nakita na ng mga manlalarong ito ang kanyang video, at alam na agad na si Maskahaho ang makakatanggap ng nasabing gawain, kaya't ganoon na lang nila siya pinakawalan. Dahil dito, naniwala siyang hindi mahalaga sa kanila kung sino talaga ang nasa likod ng pangalang Maskahaho. Naintindihan ng bayani na kung ipagpapatuloy niya ang misyon, muli niyang makakasagupa ang mga manlalarong ito. At upang maiwasan iyon, kailangan niyang pansamantalang itigil ang pag-upload ng mga video. Naisip niya kung bakit palaging may mga siraulong nagpapahirap sa kanya, lalo na't marami na siyang problema kay Chelsea. Samantala, si Chelsea ay kakalabas lang ng laro. Pumasok ang kanyang sekretarya, si Penny, at pinuri siya sa kanyang nagawang trabaho. Inabot niya ang isang bote ng tubig at tinanong kung kumusta ang pagsusulit para sa pagpasok ng guild. Kinuha ng babae ang bote at mariing sinabi na puro walang kwenta ang lahat ng kandidato. Nagtaka siya kung paano naging ganoon kainutil ang mga ito. Pagkatapos, tinanong niya kung may balita na tungkol sa maskara ng haho na binanggit niya noon. Nag-alinlangan si Penny, ngunit sinabi na mukhang sumali raw ito sa ibang guild dahil hindi pa ito tumutugon. Nagalit si Chelsea at agad na nag-utos na beripikahin ang impormasyon. Nangangatal, tiniyak ni Penny na muli niyang sisiyasatin ito at hindi siya babalik hanggat hindi siya sigurado na tama ang datos. Habang nagbibihis si Chelsea, tinanong niya kung ano ang sinabi ng chairman. Ngunit sagot ni Penny, wala pa raw itong sinasabi. Napangiti si Chelsea at ipinaliwanag na kung tahimik ito, nangangahulugang maayos ang kalagayan ng Warlord. Pagkatapos magbihis, binanggit niyang sinubukan ng bayani na pilitin ang kasal noong ikinuwento niya ang kanyang karanasan sa laro. Inutusan niya ang kanyang katulong na maghanap ng bagong batch ng mga kandidato at iulat ang resulta kinabukasan. Nagulat si Penny at nagtanong kung kailangan ba talagang gawin agad iyon dahil biglaan. Ngunit hindi siya pinansin ni Chelsea at diretsong lumabas ng silid. Naisip tuloy ni Penny na napakasama ng ugali ng kanyang amo. Pagkaraan, nasa dungeon si Hyrcanus at napansin niyang matagal na siyang hindi nakakapunta roon. Nakarating siya ngayon sa latsyan ng mga butiki. Napagpasyahan niyang dahil nasa Banzu Castle si Ahimbri, siguradong malapit lang ang misyon, lalo na't tungkol ito sa paghahanap ng itlog. Ayon sa kanyang lohika, ang itlog ay maaaring pagmamay-ari ng isang ibon, reptilya, o insekto. Sa pagsuri niya ng mga lokasyong abot ng kanyang kasalukuyang antas, napagtanto niyang ang lasyan ng mga butiki lamang ang opsyon. Tinawag niya ang isa sa kanyang mga alagad at sinabi na mataas ang antas ng mga halimaw dito, kaya't kailangan niyang gumamit ng pagpapalakas. Alam niyang dapat siyang gumuhit ng marka at magbato ng tamang mahika. Nang i-activate niya ang helmet, napanood ni Hyrcanus kung paanong nagbago ang kanyang alagad. Ang mga mata nito'y napuno ng dugong enerhiya, at mabilis na kumalat ang isang makapangyarihang aura na nagpatigil sa bayani. Labis siyang natuwa nang makita ang kanyang alagad na nagiging isang bagay na nakamamangha. Nagpasya si Hyrcanus na subukin ito at inutusan ang alagad na siya ang atakihin. Ngunit nakalimutan niyang may tala sa kasanayan na may tsansa itong mawalan ng katinuan. Huminga ng malalim ang nilalang, napuno ng pagnanasa ang mga mata, at sumugod laban sa kanyang amo. Hindi inasahan ng bayani ang ganoong reaksyon at labis siyang natakot. Ngunit nakabawi siya at pinukpok ang bungo ng nilalang,
dahilan upang ito'y lumipad sa ere. Nang bumagsak ito ng malakas, inutusan niya itong ipaliwanag kung paano ito nangahas na atakihin siya. Sinilip niya ng mabuti ang kasanayan upang tingnan kung may bug, ngunit wala siyang nakita. Naisip ni Hyrcanus na marahil ay hindi lang ito gumana ng tama. Habang nag-iisip siya, hindi niya napansin na may lumabas na butiking antas 30 mula sa Latian sa kanyang likuran, handa nang umatake. Lumingon ang bayani at napangiti, iniisip na eksakto ang dating ng test target. Muli niyang inactivate ang kasanayan, at nagbigay abiso ang sistema na kapag naka-activate ang Helmet of Madness, tataas ang mga katangian ng kanyang alagad. Inactivate din ni Hyrcan ang Bone Armor, sinuotan ng baluti ang kanyang kalansay, kahit ang dibdib lang ang kasalukuyang mayroon. Naghanda ang lahat ng kalansay para sa laban. Nagulat pa ang mga butiki dahil hindi nila inasahang may tutol sa kanila. Pagkatapos, inutusan ni Hyrcanus ang kanyang mga alagad na wasakin ang mga halimaw. Nagpakawala sila ng sunod-sunod na pag-atake, napilitang magdepensa ang mga butiki. Sinamantala ng isa ang pagkakataon at umatake mula sa likuran, saka nagpakawala ng malakas na hampas na pumuksa sa mga butiki. Di naglaon, inanunsyo ng sistema na napatay ng mga kalansay na mandirigma ang 3 butiki, nakakuha ng 864 karanasan, at umakyat ng 2 antas ang bayani. Pinagmamasdan ni Hyrcanus ang kanyang mga alagad at napasigaw ng halakhak, puno ng tuwa. Ipinaalam niya sa mga kalansay na gugugulin nila ang susunod na linggo sa pangangaso ng mga halimaw, habang hinahanap rin ang itlog. Habang pinupuri ni Hyrcanus ang kanyang mga nilalang, isang babae ang palihim na nanonood sa kanya mula sa malayo. Nang makita ang bayani, nilasap niya ang kanyang mga labi na parang mandaragit. Ang pangalan ng babaeng ito ay Ilya. Naniniwala siyang ang kanyang di mapapantayang kagandahan ay lantad sa lahat. Hindi niya gusto ang magyabang, ngunit wala ring saysay na itanggi ito. Kahit ano ang gawin niya, lahat ay umiibig sa kanya. Palaging madali ang buhay para sa kanya. Kapag siya'y may problema, palagi siyang tinutulungan ng kanyang mga alila. Ngunit ngayon, sa isang hakbang niya, nadulas siya sa putik at bumagsak ng nakadapa sa isang lusak. Nakaramdam si Ilya ng matinding pagkasuklam at pagkainis sa lahat ng nangyayari. Nais niyang makaalis agad sa lugar na ito. Naiinis, naalala niya na isa sa kanyang mga alila ang nagdala sa kanya rito upang tulungan siyang mag-level up. Ngunit namatay ang hangal at ngayon ay naipit na siya rito. Habang pinagmamasdan niya ang bayani mula sa malayo, alam niyang napakalakas ng mga halimaw at mahirap ang kalupaan. Nang masdan niyang mabuti, napagpasyahan niyang marahil ay nakatagpo siya ng panibagong alipin. Para kay Ilya, tila madaling biktima si Hyrcanus, kaya't nagpasya siyang kumilos. Biglang nakarinig ng kakaibang tunog ang bayani mula sa kanyang likuran. Nang lumingon siya, nakita niyang nadapa si Ilya at bumagsak sa lupa, nagmamakaawa ng tulong. Nagpanggap siyang may sakit at sinabing napinsala ang kanyang mga binti dahil sa mga halimaw. Ngunit sa kanyang puso, umaasa ang babaeng tuso na maloloko ang hangal sa kanyang harapan at tutulungan siya bilang isang dalagang nasa panganib. Subalit hindi siya pinansin ng bayani at nagpatuloy lang ito sa kanyang lakad. Lubos itong ikinagulat ni Ilya. Hindi niya maunawaan kung bakit niya ginawa iyon. Habang siya'y patuloy na humihiyaw ng tulong, naisip ni Hyrcanus na ang babaeng ito ay umaalingasaw ng napakalaking problema. Samantala, kinagat ni Ilya ang kanyang mga labi sa galit. Sukdulan ang kanyang puot, hindi maintindihan kung paano siya nagawang baliwalain. Samantala, nagpatuloy si Hyrcanus sa kanyang paglalakbay, lumalaban sa ilang mga halimaw sa daan. Nagsisimula na siyang mainip sa panonood sa kanyang mga alila na gumagawa ng lahat ng gawain, at napansin niyang ang parehong babae ay patuloy pa ring sumusunod sa kanya. Napagtanto niyang iniiwasan niya ito upang makatipid ng oras. Gayunpaman, patuloy pa rin itong nakadikit sa kanya. Nang maalala niya ang mga mukha ng kanyang mga traidor na kaibigan, napuno siya ng galit, iniisip na kung nandito na sila sa laro, dapat man lang ay maglaro sila ng patas. Kaya't napagpasyahan ni Hyrcanus na mas mabuting tapusin na ito ngayon. Sa wakas ay lumingon siya at tinanong ang babae kung ano ang kailangan nito. Sinabi ni Ilya na nahulog ang kanyang espada sa Latian at humingi siya ng tulong upang mahanap ito, ngunit sinabi ni Hyrcanus na pagkatapos noon, mas mabuting mawala na siya sa kanyang paningin. Labis ang tuwa ng babae at walang tigil sa pagpapasalamat, sinisiguro na hindi niya makakalimutan ang kanyang tulong. Ngunit sa kaibuturan, iniisip ni Ilya na muli na naman siyang nakaloko ng isa pang hangal.
Matapos maglakad sa Leishan, natagpuan din nila ang espada na kailangan. Muli siyang nagpasalamat kay Hyrcanus sa kanyang napakahalagang tulong. Ngunit sinabi ng bayani na ayos lang, at pinaalala sa kanya ang pangakong mawawala na siya matapos matagpuan ang espada. Huminga siya ng malalim at inutusan ang kanyang mga alila na kunin ang espada, na agad nilang sinunod. Samantala, tumawa ang babae at muli itong nagpasalamat. Sa kanyang isipan, naniwala siyang walang silbi ang mga necromancer kung wala ang kanilang mga alila. Kaya't sinamantala niya ang hindi pagtingin ng bayani at tinangkang atakihin ito. Ngunit nang malapit na siyang magtagumpay, mabilis na lumingon si Hyrcanus at sinabi na napakabagal niya. Habang litong-lito pa si Ilya, sinusubukang intindihin ang nangyari, hinawakan siya ng bayani sa damit. Pagkatapos ay inihagis siya ng malakas pataas. Bumagsak siya diretsyo sa Leishan. Kaagad siyang lumitaw mula sa tubig at nagsimulang magmura. Galit na galit, tinanong ni Ilya kung iniisip ba niyang makakaligtas siya ng ganoon lang. Tiyak daw na hahanapin siya ng kanyang mga tagahanga at sisirain siya. Ngunit tumawa lamang si Hyrcanus at sinabi na dapat niyang lingunin ang kanyang likuran. Lumingon ang babae, hindi alam kung ano ang naroon. At doon niya nakita ang ilang mga butiking handa nang umatake sa kanya. Habang pilit na ipinagtatanggol ni Ilya ang kanyang sarili, ipinaalam ni Hyrcanus na malayo pa siya sa kakayahang lokohin siya. Dagdag pa niya, nakita na niya ang intensyon nito mula pa sa simula. Naisip ng bayani na sobra na ang beses na siya'y naloko at hindi na niya kayang ulitin pa ito. Tumalikod siya at iniulat na sinayang na ni Ilya ang sobra niyang oras, saka tinawag ang mga kalansay. Ngunit nagalit siya nang mapansin na ginagaya ng kanyang mga alila ang malalanding kilos na nakita nila sa babae. Nagalit siya at inutusan silang itigil ang pagkatuto ng mga kakaibang bagay o tuluyan na niya silang wawasakin. Sa puntong iyon, lumabas ang mensahe ng sistema na na-eliminate na si Player Ilya. Naalala niya ang sigaw nito tungkol sa mga bodyguard at naisip niyang malamang ay wala naman talaga. Maging siya'y naniwala na ang babaeng gaya niya ay walang ganoong klase ng tagapagtanggol. Samantala, isang grupo ng mga tagahanga ni Ilya ang nanonood kay Hyrcanus gamit ang isang recording device. Galit na galit ang mga lalaki. Makalipas ang ilang sandali, sa Leishan pa rin ang Dungsyon, nasugatan ang isang manlalaro. Ibinabaon ni Hyrcanus ang kanyang espada sa balikat nito habang nakikinig salita niya ng binata kung paano siya pumunta roon upang labanan ang kaaway ni Lady Ilya. Nais malaman ng bayani kung bakit siya nagpapakahirap para rito. Wala man lang siyang natanggap na gantimpala, at nais niyang maintindihan kung iniisip ba nitong makikipagkita sa kanya si Ilya bilang paghihiganti. Bigla na lamang umiti ang manlalaro. Nagtaka si Hyrcanus sa asal na ito. Pagkatapos ay tumawa ito ng nakakatakot at sumigaw na ginagawa niya ito dahil sa pagmamahal kay Ilya. Agad siyang walang awang pinuksa ni Hyrcanus. Para sa kanya, parang isang nakakatawang biro ang lahat ng nangyayari. Naalala niya ang babaeng nagtangkang linlangin siya kanina. Ang baliw na babaeng iyon ay nagpumilit na dayain siya. Sa huli, binayaran niya ang kanyang ginawa. Hindi niya akalain na totoo pala ang sinabi nito tungkol sa mga tagahanga. Para sa kanya noon, puro iyak lamang iyon ng isang asong naipit. Ngunit ngayon, napagtanto niyang dahil dito, araw-araw siyang nakakasagupa ng mga siraulong kagaya nito. Natuwa siya, iniisip na ang kanyang pagtitiis at kahandaan sa mga di inaasahan ay dahil sa kakulangan ng mga misyon. Ramdam niya ito lalo na tuwing lumalapit ang mga taong ito sa kanya at sinusubukang kuhanin siya. Pagkatapos ay nag-isip ang bayani kung sulit bang hanapin muli ang babae at parusahan ito. Ngunit mabilis niyang napagpasyahan na mas mabuti nang huwag gawin yon upang hindi lumikha ng panibagong problema. Pagkaraan nito, nagbigay ng abiso ang sistema na nakakuha siya ng isa pang relo na hindi sa kanya, 5,000 gintong barya, leather boots, at isang promise necklace. Pinaghinalaan ni Hyrcanus na ang kwintas ay maaaring isa sa mga sobrang bihirang gamit na maaaring ibenta ng hanggang 800,000 units. Tuwang-tuwa siya at sumigaw na napakaganda ng pag-ibig, at salamat sa hangal na yon, sa wakas ay makakapagpakasasa siya sa isang marangyang hapunan. Biglang may isang lalaki ang lumitaw mula sa kabubatan, sumisigaw na naroon mismo sa harapan niya ang bayani. Lumingon si Hyrcanus, sabik na sinabing siya nga ang pumatay kay Ilya. Ngunit naharap siya sa maraming mandirigma. Nagsimula siyang tumakbo palayo, hindi inaasahan na ganoon karami ang mga ito. Maging siya ay lumingon upang bilangin kung ilan sila.
Tumanggi siyang maniwala na ganoon karami ang baliw sa isang babae. Maya-maya'y nagpasya siyang huminto at tinawag ang kanyang mga alila. Isang manlalaro ang nagsabing sila nga ang mga kalansay na narinig nila at ipinasa ang laban sa kanyang kasama. Huminga ng malalim ang manlalaro at ginamit ang power of love skill, madaling winawasak ang lahat ng kalansay. Napagtanto ni Hyrcanus na mas mataas ang antas ng mga kalaban at sobrang dami nila para lumaban siya ng harapan. Kaya't pinabilis niya ang kanyang galaw at iniwan sila, sabay sumpa na oras na tumaas ang kanyang level, hahanapin niya sila at pupuksain. Matapos ang matinding pagtakbo, huminto siya upang huminga. Napagtanto niyang mahirap talagang takasan ang mga habol dahil mababa pa ang kanyang level at kailangan lamang niyang patuloy na gumalaw. Bigla niyang naramdaman ang kakaiba sa hangin, kaya tumingin siya sa paligid, nagtataka kung saan siya naroroon. Napagtanto niyang ibang-iba ang lugar kaysa sa ibang lokasyon, at napagtanto niyang hindi pa niya kailanman nakita ang ganitong klaseng itim na lesion. Pag-isipan niya sandali at nakumpirma ang kanyang hinala. Samantala, hinahanap pa rin ng mga manlalaro si Hyrcanus, nagtataka kung saan ito napunta. Isang manlalaro ang sumigaw na baka nasa unahan ito dahil nakakita siya ng isang kalansay. At doon nga, nakita nila ang mga kalansay ng pangunahing tauhan, sumasayaw na parang nasa isang club. Namangha ang mga manlalaro sa kanilang nakita. Nagalit ang matabang lalaki, minura si Hyrcanus at sinabing sinaktan nito si Lady Ilia at ngayoy may lakas pa ng loob na insultuhin sila. Walang pag-aalinlangan, sumugod siya diretsyo sa mga kalansay. Ngunit biglang lumitaw ang isang dambuhalang nilalang mula sa lesion. Hindi nagdalawang isip, sinunggaban nito ang manlalaro. Binalot siya ng dila ng halimaw at nilamon ng napakalaking bibig. Natulala sa takot ang kanyang mga kaibigan sa higanteng iyon. Isa itong level 4 na Dragon Lizard, ang boss ng Lizard Swamp. Samantala, nagtago si Hyrcanus, pinagmamasdan ang mga manlalaro habang hinaharap nila ang boss. Hindi niya inasahan na ang pugad ay magiging pugad ng isang Dragon Lizard. Alam niyang ito ay isang boss na may napakalakas na depensa, yi, at atake, at kailangan ng 20 level 4 na manlalaro upang mapabagsak ito. Naalala rin niyang ayon sa mga chismis, natapos na raw ang raid sa Dragon Lizard noon pa. Sa normal na pagkakataon, hindi na dapat ito lumitaw. Gayunman, kung may manlalaro na may angkop na quest na pumasok sa lugar, gaya sa kaso niya sa itlog mula sa pugad, muling nagre-respawn ang halimaw. Ibig sabihin, dahil narito ang Dragon Lizard, ito na ang lokasyon ng quest ni Ahimbri. Nagtaka siya kung talagang pinapunta siya rito ni Ahimbri upang patayin ang nilalang na ito at kunin ang itlog. Nainis si Hyrcanus, iniisip na tunay na mandaraya ang Nisi. Ngunit napagtanto rin niyang maswerte siyang nakatagpo ng magagaling na kakampi, at nagpasya na magiging maayos ang lahat. Isang tagahanga ni Ilia ang sumigaw na napakalakas ng Dragon Lizard at dapat silang umatras. Ngunit lumitaw si Hyrcanus at idineklara na hindi nila pwedeng gawin yon. Ginamit niya ang Skeleton Fragment skill at tinawag ang kanyang mga mandirigma. Napansin ng mga manlalaro na napapalibutan sila ng mga kalansay ni Hyrcanus. Isa sa kanila, sumisigaw na ayos lang at kailangan lang nilang makalusot, biglang tinamaan ng halimaw at itinapon sa ere. Samantala, sinamantala ni Hyrcanus ang pagkakataon at mabilis na tumakbo palayo. Tumakbo siya ng buong bilis, taimtim na nagpapasalamat sa mga manlalaro at sinabing hinding-hindi niya makakalimutan ang kanilang sakripisyo. Inisip din niya ngayon na abala ang boss, ibig sabihin ay isa lamang ang kahulugan nito. Maaari na siyang diretsyo sa pugad ng dragon upang nakawin ang itlog, iniisip na tiyak na wala itong laman. Makalipas ang ilang sandali, narating ni Hyrcanus ang tamang lugar. Pagbagsak niya sa pugad, natuwa siya, iniisip na kunin na lamang ang itlog at aalis. Ngunit labis siyang namangha sa kanyang nakita. Sa kanyang pagkagulat, wala siyang nakitang itlog. Mabilis siyang naghanap hanggang sa natagpuan niya ito at tumitig dito. Isa pala itong bato na may kakaibang lilang selyo sa gitna. Napansin niyang kahina-hinala ang bagay na yon. Bukod pa rito, ang hugis nito ay mas kahawig ng bato kaysa itlog. Bigla siyang nabigla nang lumabas ang abiso ng sistema na nawasak ang kanyang skeleton warrior. Luminga si Hyrcanus at inisip na bumalik na ang Dragon Lizard matapos matuklasan ang manlulusob. Makalipas ang ilang sandali, bumalik na ang boss sa pugad. Nagtangkang magtago si Hyrcanus at napagtanto niyang nasa matinding panganib siya ngayon. Alam niyang dahil bumalik ang boss, hindi na niya maipagpapatuloy ang paggalugad sa pugad.
Ngunit nang makita niya ang bagay na tila itlog, nagpasya siyang kunin ito kahit pa hindi ito totoong itlog. Samantala, mahigpit na minamanmanan ni Ahimbri ang pagsasagawa ng misyon. Bumalik siya sa lugar kung saan nakipaglaban ang mga manlalaro sa boss at nakita niyang nagkalat ang mga bangkay sa lechon. Lumapit si Hyrcanus sa isa sa kanila, tumatawa. Kinuha niya ang relo ng manlalaro at napansin niyang talagang nakakaaliw ang laro na Warlord. Napakaraming baliw sa paligid dahil sobrang dami ng kalayaan ng bawat isa. Nagalit ang manlalaro at minura siya, ngunit itinapat ni Hyrcanus ang espada sa mukha nito. Nang matakot ang manlalaro at natahimik, sinabi ni Hyrcanus na makinig siyang mabuti. Ipinaliwanag niya na dati naglalaro lang siya, pero ngayon ay napakalaki na ng nakataya para sa kanya sa larong ito. Nilinaw niyang sa susunod, hindi na sila makakaligtas ng ganoon kadali, at ang babalang iyon ay para sa kanila at pati na rin sa babaeng iyon. Pagkasabi nito, tumalikod siya at tumakbo ng buong bilis. Ginamit niya ang mga bangkay ng mga tagahanga ni Ilya bilang mga isla upang makatawid palabas ng Leshan. Matapos maglakad ng kaunti, naisip niyang kung patuloy siyang guguluhin ng mga manlalarong iyon, kahit na binigyan na niya ng babala, tiyak na mauwi iyon sa totoong digmaan. Nagpasya siyang kumita ng pera sa pamamagitan ng pagmina sa Leshan. Naisipan ni Hyrcanus na mag-post ng impormasyon tungkol sa dragon na natagpuan sa Leshan sa forum ng laro at isinulat niyang ibebenta niya ang eksaktong lokasyon kapalit ng 100,000 ginto. Bumalik siya sa kinaroroonan ni Ahimbri at inilapag ang bagay na inakala niyang itlog sa mesa. Pagkatapos ay nahiyang inihayag na naidala na niya ang hinihingi. Umaasa siyang ito nga ay kapaki-pakinabang na bagay. Hindi niya gustong libutin pa ang buong mapa para lamang sa malas na itlog na yon. Habang pinagmamasdan ng Isu ang bagay, kinabahan si Hyrcan. Ngunit di nagtagal, kinumpirma ni Ahimbri na ito nga mismo ang hinahanap niya at nagpasalamat kay Hyrcanus. Tuwa siya ng husto na pagtanto niyang sa wakas ay naibigay niya ang tamang bagay. Napansin ni Ahimbri na kumilos si Hyrcanus ng mas mabilis kaysa inaasahan at naisip niyang ang isang katulad nito ay aabutin ng mas matagal. Nagulat si Hyrcanus sa asal ng Is, ngunit sinabi niyang ginawa na niya ang lahat ng kaya niya at nais niyang malaman kung may karapatan siyang makatanggap ng panibagong gawain. Tinanong siya ni Ahimbri kung alam ba niya kung ano ang bagay na yon. Ipinaliwanag niyang habang nagsasagawa sila ng pagsasaliksik sa lugar ng mga mutan, natagpuan nila ang bagay na iyon na tinatawag na bato ng impeksyon. Nagulat si Hyrcanus at napagtanto niyang ito ang dahilan kung bakit siya hinahabol ng mga manlalaro. Ang totoo, ang bato ng impeksyon ay isang mahalagang panimulang bagay na may kinalaman sa pangunahing kwento. Nalaman niyang nais lang nilang siguraduhin na walang ibang makakakuha ng bagay na maaaring makaapekto sa pag-usad ng pangunahing misyon. Noon, inisip niyang niloko lang siya upang kunin ang quest at hindi niya inasahan na ito pala ay magiging bahagi ng pangunahing kwento. Humingi ng paumanhin si Ahimbri at sinabing alam niyang masyadong mahirap ang tungkuling iyon para sa kanya. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng comment sa ibaba. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button at ang bell icon para updated ka sa susunod nating content. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi.